Hindi ka pa ba handa? Tanong ng ina ni Oji habang nakatingin mula ulo hanggang paa. Abala ang tatay mo, hindi mo siya pwedeng paghintayin. Napabuntong hininga si Oji. Ano na naman? Anak niya naman ako sa labas. Hindi niya dapat ako i-pressure. Kung may choice lang ako, ayoko naman talagang makipag-dinner sa kanya. Hindi niya naman ako kinilala nitong mga nakaraang taon. Nanlaki ang mga mata ni Letty. Huwag kang magsimula. Kaya nga makikipagkita kasi kikilalanin ka na. Siya ang nagbabayad ng tuition mo sa flying school. Malaking bagay na yon kumpara sa dati. Bawian mo para naman makapagbayad siya sa ilang taong hindi siya nagsustento sa'yo. Pero, ang point ko lang naman tinuro niya ang mga brochure. Hindi ko pangarap maging piloto. Ayoko mag-aral sa flying school. Pangarap mo lang naman yun kasi alam mong mahal at kayang tustusan ng tatay kong mayaman. Gusto mo rin kasi alam mong mataas ang sahod kapag nagtrabaho na. Pinipilit mo lang ako para makasingil ka sa kanya. Ni hindi kumurap si Letty. Tama! Bakit ayaw mo ba? Para rin naman sa future mo ito. Huwag kang magreklamo, Oji. Ang tawag dito, pagpapabayad niya ng responsibilidad. Alam mo ba kung magkano ang tuition fee para maging piloto ka? Milyon, Ogi. Milyon na siya mismo ang maglalabas dahil sa'yo. Dahil anak ka niya. Tumayo si Oji mula sa upuan. Pero ayoko maging piloto. Alam mo ba kung anong pakiramdam na gumising araw-araw para sa isang bagay na wala ka namang interes? Humalukip-kip naman ang kanyang inang si Letty. Alam mo ba kung anong pakiramdam na magpalaki ng anak mag-isa habang yung ama mo ipinagmamalaki ang lehitimong pamilya niya na para bang hindi ka umiiral? Ito ang paraan natin para makita ka niya, para magbayad siya. Ayoko makita niya ako kung dahilan lang ay pera at konsensya ng pinapangalagaan niya. Bulong ni Oji. Akala mo ba, laging tungkol sa gusto mo ang buhay? Minsan ginagawa mo ang isang bagay kasi yun ang matalinong desisyon at praktikal. Magpapasalamat ka rin sa akin kapag kumikita ka na ng daan-daang libo bawat buwan sa pagpapalipad ng eroplano. Imbes na mag-sketch ka ng kung ano-ano dyan na wala namang silbi. Saan pa ng kanyang ina at nadamay pa ang hilig niya sa pagdodrawing. Napailing na lang si Oji. Hindi ko naman alintana kung marami akong pera o kaunti lang. Tumawa ng maikli at mapait ang kanyang ina. Alintana mo yan kapag may babayaran ka na, kapag may bubuhayin ka ng pamilya, at kapag may tumapak na sa pagkatao mo. Napabuntong hininga na lang si Oji. Wala na siyang magagawa kahit pa makipagtalo pa sa nanay niyang si Letty. Kaya kinagabihan, magkatapat silang nakaupo ng kanyang ama sa isang pribadong silid ng mamahaling restaurant. Si Eduardo Varela, parang salamin ni Ogie pagkalipas ng 25 taon. Hindi na kailangan ng DNA tests, mas kamukha pa siya ng kanyang ama kaysa sa mga lehitimong anak nito. Mas pinungalan ang mga kilos nito at halatang mas komportable sa mundo. Nakasuot ng mamahaling relo at may banayad ng ngiti na parang isa lang yung business meeting. Nabalitaan kong nagsimula ka na sa school, sabi ni Eduardo sa kalmadong tinig. Lumingon si Oji kay Letty na agad tumango na parang senyas. Oo, malamig niyang sagot. Nagsimula nung nakarang linggo. Mabuti, magandang karera na napili mo. Susuportahan ko yung gusto mo. Saad ng kanyang ama. Okay, agad na singit ni Oji. Ayoko naman talaga nito. Mas gusto kong mag-drawing pero sige, para naman makabawi ka. Magpipiloto ako. Mayaman ka naman, di ba? At least kahit naging walang kwenta ka sa akin simula nang mabuntis ang mama ko, makakabawi ka naman ngayong matanda na ako. Napatingin si Eduardo mula sa hawak na baso ng alak. Halatang guilty sa kanyang mga nasabi. Sabi ng mama mo, matagal mo nang pangarap maging piloto. Hindi ko alam na mahilig ka rin mag-drawing. Gusto mo bang palitan ng course mo? Agad namang naalarma ang kanyang inang si Letty. Ha? Hindi, wag na. Habi lang niya ang pagdodrawing. Napag-usapan na namin yan. In terms of career, pagpipiloto talaga ang gusto niya. Mapait ang ngiti ni Oji. Maraming sinasabi ang mama niya, pero hinayaan niya na lang.
Hindi rin naman kasi magpapatalo ang kanyang ina. Gusto pa rin ito ang masusunod. Matalim ang tingin ni Letty sa kanya. Ogie, umayos ka. Natapos ang hapunan sa mababaw at formal na usapan. Nagtanong si Eduardo tungkol sa grades na sinagot lang naman ni Ogie ng kaunting salita. Kapag usaping pera at mga kailangan niya, si Letty ang madalas nagsasalita at nagdedemand. Hinayaan niya na lang. Pagdating ng bill, kinuha ni Eduardo ang pitaka at walang alinlangan na inabot ang isang cheque kay Letty. Tinanggap nito yon ng may magiliw ng ngiti. Mahigpit ang hawak na parang dealer na humihila ng chips sa kasino. Para sa allowance ni Ogie, tawagan na lang ako. Magsisend na lang din ako kada buwan. Saad ng kanyang ama, sabay tingin sa kanya. Umiwas na lang ng tingin si Ogie. 2 linggo ang lumipas at mas tumindi ang realidad para sa kanya. 5:00 pa lang ng umaga, nasa airfield na si Ogie. Amoy ng jet fuel at hamog ng umaga ang sumasalubong. Na tila sumama pa sa sikmura niya. Malakas ang tinig ng instructor nila na si Captain Reyes. Varela! Pre-flight checklist! Bilis! Bulalas nito. Tumakbo si Ogie papunta sa maliit na trainer plane habang hawak ang manual. Chinecheck niya ang mga nandoon at lahat ng detalyeng paulit-ulit itinuturo. Pero lumilipad ang isip niya kung saan-saan. Iniisip niya ang sarili sa isang tahimik na silid, gumuguhit ng kung ano-anong obra. Iniisip niya na hindi siya naka-uniforme, na hindi niya kailangang kabisaduhin ng emergency protocols sa eroplanong iyon. Varela! Sigaw ni Captain Reyes. Mag-focus ka. Hindi to laro. Mali ka rito. Patay ka. Opo, sir. Mahinang sagot niya. Pilit ibinabalik ang atensyon. Pagkatapos ng session, kinuha niya ang kanyang cellphone. 2 missed calls mula sa mama niya ang nandoon. Kaya naman, tinawagan niya pabalik. Ogie, nasan ka ba? Kailangan ko yung allowance mo para mabayaran. Pinutol niya agad ang sinasabi nito. Ma, yung allowance na yun para sa akin. Para sa pagkain, pamasahe ko rito at mga pangangailangan ko rito. Saktong-sakto nga lang. Bakit kukuha ka pa, ma? Hindi po ba may trabaho ka? Wala na akong trabaho. Napapagod na ako. Makikihati na lang ako sa pinapadala ng papa mo. Malaki naman yon. Saad ng kanyang ina. Saka hindi ba libre ang pagkain sa kantin niya dyan? Kasama na sa tuition dapat Hindi na niya napigilan ang pagtaas ng boses. Hindi libre ang pagkain sa kantin, ma. Ang mahal pa nga ng bilihin dito kaya kulang talaga. Parang restaurant ang kantin dito at hindi to drama. Huwag mong taasan ang boses mo sa akin. Akala mo ba gusto ko to? Akala mo ba kinukuha ko yung pera mo para mag-enjoy? Para naman to sa pamilya natin. Pambili ng gamot ng tiyahin mong may special needs. Tuition ng pinsan mo. Ano? Responsibilidad ko po ba sila? Bakit kailangang ako ang magsakripisyo para kahit papano'y guminhawa ang mga buhay nila? Ako ang may allowance na yon. Tutulong naman ako sa inyo pero balang araw na kapag piloto na ako. Mariinyang sagot. Nahihirapan na nga po akong makaraos dito sa flying school. Hindi niya na naituloy ang mga sinasabi. Binaba na kasi ni Letty ang tawag. Matagal na lang niyang tinitigan ng screen bago isinilid ang cellphone sa bulsa. Kulang na nga ang allowance niya mula sa ama. Ginawa namang retirement plan ng kanyang ina. Hapon na, nakaupo si Ogie sa isang sulok ng kantin. Hinihintay niyang dumating ang kanyang kape habang nanonood ng mga kailangan niyang matutunan pa. Sa paligid, masayang nag-uusap ang ibang students tungkol sa flight hours at exam scores. Hindi na siya sumali. Hindi rin naman siya gaanong makarelate. Maya-maya ay may waitress na nakabad ang buhok. Lumapit sa kanya dala ang kanyang kape. Nang magtama ang kanilang tingin, bahagya nitong itinagilid ang ulo. Wala ka bang kaibigan? Palagi kitang nakikitang mag-isa kapag kumakain ka rito. Lakas loob nitong tanong. Napangiti si Ogie at tiningnan ang pangalan nito sa nameplate. Nandito rin naman ako kasi para magkaroon ng time sa sarili ko. Ikaw, pwede mo naman akong samahan. Hindi pwede. Nandito ako para sa trabaho. At kung may libreng oras ako, binabawi ko na lang sa tulog. Sagot ni Liora, sabay lagay ng plato ng tinapay sa mesa. Enjoy. Lunch na pero hindi ko alam kung bakit ganyan ang order mo. Pero enjoy pa rin sa pagkain. Napakurap si Ogie. Medyo nahiya tuloy siya.
Yun lang ang order niya dahil sa pagtitipid. Nabubusog din naman siya sa kape at tinapay lang. Napanguso si Leora at tinignan ang pagkain niya. Puro mga lalaki kayo rito at kapag lunch, puro heavy meal talaga. Sana next time, huwag mong tinitipid ang sarili mo sa pagkain. Diyan ka pa naman kumukuha ng lakas. Bahagyang natawa si Oji. Madalas kitang nakikita dito. Pero, estranghero pa rin tayo sa isa't isa. Kaya nakakatawang isipin na nag-aalala ka. Gusto mo ba ako? Si Leora naman ang tumawa. Hindi naman ako madaling magkagusto. Pangalan mo lang ang alam ko at estudyante ka rito. Nagsalita lang ako ngayon kasi naalala ko yung kapatid ko. Lagi niyang nakakalimutan alagaan ng sarili niya. Napangiwi tuloy si Oji. So, kapatid zone pala ako. Dapat ba akong magpasalamat? Leora, pakilala na lang ng dalaga pagkatapos punasan ng kamay sa apron. At ikaw si Oji, alam ko ang pangalan mo kasi yun naman ang palaging nilalagay sa kape mo. Yeah, mahina niyang sagot. Ako nga yun. At ang araw na yun, alam ni Oji na magkakaroon na si Leora ng bahagi sa isang masayang alaala ng kanyang buhay. Kaso, sa pagtagal niya sa flying school, mas lalo lang nagiging mahirap. Kahit ilang beses si Oji na makipagtalo sa kanyang ina tungkol sa allowance, wala rin naman siyang magawa. Dito na dumadaan ang pera. Ayaw niya mang umungot mismo sa kanyang ama. Masyadong mataas ang kanyang pride para magsumbong dito. Kaya kung ano ang natitira sa kanya, yon ang pinagkakasya niya. Pero minsan talaga, kinukulang pa rin siya. Natutulog ka ba? Tanong kay Oji ng kanyang instructor. Ayusin mo! Masakit ang mga salita kapag napapagalitan siya. Madalas kasi siyang lutang pero pinilit ni Oji na mag-focus. Pagkatapos, tumayo si Captain Reyes at nagsulat ng notes sa evaluation sheet. Maayos ang procedures mo pero kailangan mong patalasin ang reflexes mo. At maputla ka. Kumain ka ng maayos bago ka himatayin sa cockpit. Yes, sir. Kinuha ni Oji ang kanyang notes at lumabas na. Sa labas, kumpol-kumpol ang mga kasamahan niya sa hallway. Nagtatawanan tungkol sa sablay na landing ng isa sa nakaraang session. Varela, sa cafeteria tayo. Sama ka? Sigaw ni Marco ng kaklase niya. Umiling si Oji. Hindi pwede, may asikasuhin pa ako. Code na yon para sa wala akong pambili. Sa school nila, may cafeteria at may kantin din. Mahal na nga ang kantin, mas lalo na sa cafeteria. Kaya mas pinipili niya na lang sa kantin. Ilan lang din naman kasi ang tumatambay at kumakain doon. Bukod doon, nandoon din si Leora. Kumaway siya at naglakad sa kabaligtarang direksyon. Pababa ng hagdan patungo sa kantin sa dulo ng campus. Kinapkap niya ang wallet. Hindi naman siya sobrang kawawa. May nagagastos pa naman siya, pero talagang kailangan niyang magtipid. At para sa kanya, kawawa siya roon kasi para siyang isang hamak sa mundong hindi naman siya bagay. Habang hinihintay ang order, lumitaw si Leora sa likod ng counter. Nakapusod ng maayos ang buhok gaya ng una niyang napansin. Tinaasan siya nito ng kilay. Pareho lang kagaya kahapon? Oo, sagot naman niya. Budget me lang. Wala akong pera. Hindi ka lalakas niyan. Biro ni Leora habang abala sa order ng isang customer. Lumapit ito at binulungan siya. Dadagdagan ko ang pagkain mo. Kailangan mo ng energy. Bayaran mo ako pag piloto ka na. Libreng trip to Paris sana. Mahinang tumawa si Oji. Buti na lang, nag-aaral pala ako para maging isang piloto. Bala ko pa namang layasan tong desisyon na to kapag hindi ko na kinaya. Bahagya itong natigilan. Ha? Magkikwit ka? Kumibit balikat siya. Hindi pa. Nag-iiwan lang ng ibang options. Hindi naman kasi talaga itong first choice ko. Kapag nag-fail ako rito, at least may option ako. Options na ano? Hindi siya agad sumagot. Hindi pa siya handang sabihin kahit kanino ang tungkol sa mga drawing niya noon o ang sketchbook na nakatago pa rin sa ilalim ng kama. Para sa mga tao roon, ang piloto ang sukdulang tagumpay na pwede niyang makamit. Ang sabihin na ayaw niya ng maging piloto ay parang pag-amin ng kahinaan sa ibang tao. Wala naman, mga ideya lang, sabi niya na lang sa huli. Inabot ni Leora ang pagkain niya. Sige, good luck na lang sa mga ideya mo.
Pagsapit ng katapusan ng linggo, ubos na ang allowance niya. Hindi dahil sa gastos na pabaya, kundi dahil tumawag ang kanyang ina, 2 araw ang nakalipas. Oji, kailangan kong kunin halos lahat ng allowance mo ngayong buwan, sabi ni Letty sa cellphone. Napabangon siya sa inis. Ma, hindi pwede. Hirap na nga ako dito. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Para to sa gamot ng tiyahin mo. Hindi siya makahinga ng maayos. Mahal ang gamot niya. Pumikit siya at pinisil ang tulay ng ilong. Hindi ba pwedeng si Tito Rod munang tumulong? Nagpadala na siya nung 1 linggo. Kumukuha ka naman ng pera sa tatay mo, di ba? Ipadala mo na. Alam kong bukod sa allowance na pinapasa ng tatay mo sa account ko, napapatawag din siya sa'yo at humihirit ka pa dahil nag-aabot pa rin siya. Kaya sa akin na muna ang allowance mo ngayong buwan. Saad ng kanyang ina na wala man lang konsiderasyon sa kanya. Sumasama na talaga ang loob ni Oji sa mama niya. Mama naman, allowance ko yan para sa lahat ng gastusin ko rito. Hirap na nga akong makibagay dito. Mas madalas pa ako magutom dahil ang mahal-mahal ng mga pagkain. Tumalim ang boses ni Letty. Huwag kang makasarili. Pamilya ang nagdadamayan. Pakisama ka naman. At doon na natapos ang usapan. Katulad ng gustong mangyari ng kanyang ina, ginamit nga nito ang pera para sa kanyang tita. Naiwan na lang ang kaunti para sa 2 linggo niya. Ang problema kasi sa kanyang mama, hindi mabitiwan ang pagka-breadwinner sa mga kapatid nito. Nag-iisang anak man si Oji, kulang na kulang pa rin dahil maraming inaasikaso at inaalala si Letty. Dahil doon, nagsimulang makaapekto sa focus niya sa klase ang gutom. Sa isang ground school session, walang tigil ang instructor sa aerodynamics habang puno ng formula ang whiteboard. Kinopya ni Oji ang lahat, pero pabali-bali ko ang sulat habang lumalabo na ang kanyang paningin. Varela! Tawag ng instructor at tinuturo ang board. Explain this! Tinitigan niya ang mga equation. Nasa notes niya ang sagot, pero magkahalo na ang mga letra. Tumataas ang leaf kapag tumataas ang... Malakas na tumunog sa gutom ang kanyang tiyan habang nagpapaliwanag. At may ilan sa kaklase ang natawa. Tumaas ang kilay ng instructor. Tama, pero sana kumain ka muna ng almusal bago pumasok. Umakyat ang init sa batok ni Oji. Pinilit niyang ngumiti para itago ang hiyang nararamdaman. Yes, sir. Para makatawid sa mga gastusin, nagsimula siyang kumuha ng racket tuwing weekend. May pinsan ang kaklase niya na may maliit na photography business at kailangan ng tagabitbit ng gamit sa mga kasal. Maliit ang kita, pero cash. Tumatanggap na rin siya ng mga art commission, kaya kapag may client, talagang sinisingit niya na lamang sa oras. Hindi niya sinabi kahit kanino sa school, lalo na kina Marco at sa mga tropa na iniisip na marami siyang pera. Hindi na lang talaga siya nakakasama sa mga gala. Isang Sabado, matapos magbuhat ng tripods at lighting stand ng ilang oras, bumulagta siya sa isang upuan sa labas ng flying school. Masakit ang likod niya, dumaan naman si Liora na may dalang supot ng groceries. Mahabang araw? Tanong nito. Marahan siyang tumango. Sobra. Nakakapagod ang mga ginawa ko ngayong araw. Bahagya naman itong napangiti. Ganyan talaga, masasanay ka rin. Nakakapagod talaga magtrabaho. Lalo na ikaw kasi sinasabay mo ang pag-aaral. Pero makakaraos ka rin dyan. Tumawa naman siya. Oo, makakaraos din ako. Mabuti na lang, nandyan ka. Kahit pa paano, nakakadagdag ng lakas ang mga patago mong pagdagdag ng pagkain ko. Umupo si Liora sa tabi niya. Palagi kang pagod, maaga ka laging dumarating, at minsan hindi ka kumakain ng tanghalian. Ano ba talagang kwento mo? Alam mo, karamihan sa mga nakikita ko rito, puro talagang rich kid, pero ikaw parang hirap na hirap ka. Hindi ko naman sinasabi na mukha kang mahirap. May parte kay Oji na gustong sabihin ng totoo, na nito lang naman ang pagiging rich kid niya. Kung hindi pa siya kinilala ng kanyang tunay na ama, hindi siya makakapag-aral doon. May allowance naman siya at sobra-sobra pa. Pero hindi niya masabi na ang kanyang inang dahilan. Siguro dahil pakiramdam niya, ang kasiraan ni Letty ay kasiraan niya rin. Hindi rin siya sanay na mag-share ng problema lalo na tungkol sa loob ng pamilya. Hindi niya kayang aminin kay Liora na halos hindi na siya nakakaraos. Baka kapag inamin niya yon,
mawawala ang ilusyon na pinanghahawakan niya. Sinusubukan ko lang makasabay, sagot naman ni Oji. Marami lang talagang nangyayari sa buhay ko, kaya medyo nahihirapan. Pero ang main goal ko talaga, gusto ko rin namang makasabay. Makasabay saan? Tanong ng dalaga. Huminga siya ng malalim. Sa lahat, sa pag-aaral ko, sa buhay ko, sa mga kaibigan ko at sa mundong ginagalawan ko ngayon. Kinabukasan, hinarang siya ni Marco sa locker room. Uy, kakain kami sa city mamaya. Libre ko. Sama ka. Lagi ka na lang nagpapas sa mga gala natin. Saad ng kanyang kaibigan. Ngumiti siya ng pilit. Hindi pwede. May gagawin pa ako. Napailing naman ito. Pare, lagi ka na lang hindi sumasama. Ano bang ginagawa mo pagkatapos ng klase? Natutulog. Sagot niya habang isinusuksok ang mga libro sa bag. Hindi naman lubos na kasinungalingan yon. Minsan, natutulog lang talaga siya. Pangbawi niya rin kasi yun ng lakas dahil sa pagod na nararamdaman. Pinilit pa rin siya ni Marco. Sige na, sumama ka na. Maraming babae ron. Nakakasawa na dito. Puro lalaki tayo. Makipag-date ka naman. Umiling ng si Oji. Gusto niya rin namang makakilala ng ibang babae. Gusto niya rin makipag-date. Pero wala siyang oras namang babae, gayong wala naman siyang pera. Nakakahiya lang sa i-date niya kung sakali. Hindi ako sasama. Next time na lang, sabi ni Oji bago iwan ang mga kaklase. Dumiretso na siya sa kantin para kumain. Doon na lang din muna siya magpapalipas ng oras habang ginagawa ang ibang art commission niya. Digital art lang naman kaya kahit saan ay pwede niyang gawin. Nagpupunas ng mesa si Liora nang makita siya. Ikaw na naman? Ako ulit. Sagot niya naman. Ayaw mo nun. Nakikita mo ako palagi. Mahirap na. Baka mamiss mo ako. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga at mahinang tumawa. Masyado ka talagang assuming, no? Sinong nagsabing mamimiss kita? Habang nagtatrabaho sila pareho, paminsan-minsan ay nakikipagkulitan siya kay Liora. Sa unang pagkakataon sa maraming linggo, parang may gumaan sa dibdib ni Oji. Naisip niya na hindi naman niya siguro kailangan sumama kay Marco para makakilala pa ng ibang babae. Siguro, hindi pagkain ang tunay na dahilan kung bakit bumabalik siya roon. Siguro, dahil kay Liora na hindi siya tinitingnan bilang mayaman o bilang estudyanteng inaasahan na maging piloto ng lahat. Kundi bilang tao lang na nahihirapan, nalulungkot, at kinakaya pa rin ng lahat. Gusto mo ng kape? Tanong ni Liora pagkatapos ng mga trabaho nila. Napatingala si Oji. Nakatayo si Liora sa harap niya. Suot ang simpleng puting t-shirt at pantalon. Nakatali ang buhok nito sa mababang ponytail pero may ilang hiblang nakawala at kumukurba sa gilid ng mukha nito. Kahit mukhang haggard, maganda pa rin ang dalaga. Oo, sige. Sabi ni Oji at medyo mabagal ang tono. Black, please. Matapang o nagpapanggap lang na matapang. Biro nito na may bahagyang ngiti sa mga labi. Natawa si Oji. Matapang. Yung tipong pagsisisihan mo pero babalik ka pa rin. Tumawa naman ang dalaga. Pumunta ito sa counter at gumawa ng kape nila. Nang matapos, inabot na nito ang para sa kanya. Ingat, mainit, sabi ni Liora habang inilalapag sa mesa. Mapait yan. Gusto mo talaga? Ako naman, gusto ko ang may gatas. Nagkibit balikat si Oji. Type ko kasing magpanggap na gusto ko ng black. Nakakalalaki ng dating. Nakakaangas at nakakapogi. Isa na namang tawa mula kay Liora ang natanggap niya. At napansin ni Oji na gusto niyang paraan ng pagkilos nito. Hindi nagmamadali, hindi parang laging may hinahabol. Ang dami mong nalalaman, future pilot, saad ni Liora. Inaasahan mo talaga akong maging piloto. Paano kung hindi? Subok niya rito. Anong ibig mong sabihin? Wala, siguro hindi lang ako yung tipong nangangarap ng langit. Tumaas ang kilay ni Liora. Bakit ka nandito? Mahabang kwento, sabi naman niya sabay lagok ng kape. Isang kwentong may kinalaman sa malikhain at sariling version ng nanay ko sa mga pangarap ko. Ikaw, anong kwento mo? Walang pilot school, walang mayamang magulang,
Walang may maipagyayabang. Sagot ni Leora habang tinatapik-tapik ang kahoy na upuan. High school graduate lang ako, panganay sa 4 na magkakapatid, tricycle driver si Papa, nagtitinda ng gulay si Mama. Nagtatrabaho ako rito para matustusan ang pag-aaral ng mga kapatid ko. Napakunot ang noo ni Oji. Full-time ka rito? Tumango naman ang dalaga. Mula umaga hanggang gabi, dati pangarap kong mag-college, siguro tourism or accounting. Pero baka vocational na lang din ang kunin ko. Bahala na kung saan ako dalhin ang agos ng buhay ko. Pero ngayon, pamilya muna talaga. Mahirap din kasi kami. Marami pang problema. Tinitigan ni Oji si Leora. Walang pait sa boses, walang pag-iyak ng awa sa sarili at puro diretsong katotohanan lang. Kaya siya na nagrereklamo pa sa sitwasyon niya, medyo nahiya ng kaunti. Kasi kung tutuusin, maswerte pa nga si Oji. Ang sipag mo, sabi ni Oji sa huli. Karamihan ng kilala ko, parang ang pangarap lang nilang mahalaga. Ikaw may pangarap ka hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. Mas mahalagang pamilya para sa akin. Kahit mahirap kami, masaya kasi ang pamilya na ibinigay sa amin ni na Mama at Papa. Sagot ni Leora sabay ngiti. Darating din siguro ang panahon para sa sarili kong pangarap, pero hindi naman ako nagmamadali. May kung anong init sa simpleng mga salita na tumama kay Oji. Sa mundo niya, lahat ay laging may hinahabol. Status, pera, koneksyon at laging nagpapanggap na dapat ay okay lang ang lahat. Pero si Leora, hindi nagpapanggap, hindi nagmamadali at sumasabay lang sa agos ng buhay. Gusto mo ritong magtrabaho talaga? Tanong niya sa dalaga. Napangiti si Leora. Gusto? Hindi naman. Gusto ko naman ang magandang trabaho kaysa dito. Gusto ko rin balang araw na may maipagmamalaki ako. Pero gusto ko yung nakakakilala ng iba't ibang tao. Marami kang matututunan sa pakikinig lang, tulad ng mga pilot and training na mga kaklase mo. Ganon. Anong natutunan mo tungkol sa amin? Na kalahati sa inyo, masyadong mataas ang tingin sa sarili, sabi ni Leora habang nakangisi. At yung kalahati naman, masyadong stress para malaman kung cool sila. Nandun ka masyadong pa-cool. Natawa naman si Oji. Judgmental ka pala. Akala ko magkaibigan na tayong dalawa. Pinag-aralan siya ni Leora, kunwaring nag-iisip. Kapag kaibigan ko na, komportable na akong asarin. Tanggapin mo lahat ng pag-aasar ko sa'yo. Ngumiti si Oji at napakagatlabi. Wala naman akong magagawa, di ba? Kahit asarin mo ako, hindi naman ako lalayo sa'yo. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Siya, umiinom ng kape. Ito naman, nakasandal lang sa likod ng upuan. Sa labas, naging ginto na ang liwanag at parang binabalot ng init ang maliit na kantin. Napangiti si Oji kahit mabigat pa rin ang araw niya. May kung anong katotohanan at gaan sa presensya ni Leora. Paalala na hindi lahat-lahat ng bagay sa buhay niya ay kalunos-lunos talaga. Isang hapon, mula sa kanyang upuan sa malayong sulok, kunwari nakatutok si Oji sa cellphone. Pero lingon naman ang lingon sa may counter. Nandoon kasi si Leora. Hindi si Leora ang tipong makikita sa mga social na club na ipinagyayabang ng mga kaklase niya. Wala itong mamahaling pabango o ayos na sobrang pinaghirapan pero maganda pa rin. Sa tuwing naririnig ni Oji ang tawa ni Leora kasama ang mga kasamahan nito, parang yon ang pinakatotoong tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Uy, akin na yan, sabi ni Leora nang tinurugan siya nito sa isang tray. Kaya ko naman, ingat, trabaho ko rin. Ano? Alam ko, putol ni Oji sa sasabihin pa nito. Nakangiti habang inaayos ang bigat sa kamay. Pero mas okay kung tutulong, di ba? Saglit itong tumigil bago pumayag. Salamat. Pero bakit ang bait mo ngayon? May kapalit? Meron. Pagkababa niya ng tray sa counter, bahagya siyang yumuko. Isang sagot sa tanong ko. Anong tanong? Napangiti siya kaagad. Pwede ba kitang ligawan? Sandaling natahimik ang dalaga. Tanging mga kalansing ng pinggan at kubyertos lang mula sa likod ang naririnig. Iniwas ni Leora ang tingin.
at nilalaro ang laylayan ng apron. Oji, seryoso ka ba? Tanong nito. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako, kaya manliligaw ako. May hinahong sagot ni Oji. Baka isipin mo, marami akong pinopormahan pero ikaw lang naman ang malapit na babae sa akin ngayon. Iba ka rin kaya nagugustuhan kong palaging makipag-usap sa'yo. Alam mo kung bakit palagi ako nandito. Hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil sa'yo. Bahagyang natawa si Leora, parang hindi makapaniwala. Nako, baka mabigo ka lang. Di, bahala na. Sagot naman ni Oji nang may ngiti. Basta gusto kong subukan at gusto kong ipakita sa'yo na kaya kong mag-effort. Kaya ko naman patunayan ang feelings ko para sa'yo. Tinitigan siya ni Leora. Hinahanap kung may halong biro ang mga sinasabi nito. Nang wala itong makita, dahan-dahan itong bumuntong hininga. Ligawan mo kung gusto mo, wika ng dalaga sa huli. Pero wala akong pangakong bibitiwan sa'yo. Napangiti siya ng sobra. Noong isang araw niya pa gustong sabihin iyon. Hindi lang talaga siya nakakahanap ng magandang pagkakataon. Mabuti na lang, nagkaroon siya ng lakas ng loob noong araw na yon. Mula noon, iba na ang enerhiya sa bawat bisita niya. Tinutulungan niyang magbaba ng mga kahon mula sa delivery truck, nagpupunas ng mesa kapag kulang sa tao, at minsan ay pasimpleng dinadala ang paboritong merienda ni Leora sa pagitan ng mga klase niya. Bakit ang dami mong ginagawa para sa akin? Tanong nito isang gabi habang magkatabi silang nakaupo sa bangko. Para makita mo na seryoso ako, sagot naman ni Oji. At para hindi mo isipin na nilalapitan lang kita dahil maganda ka. Ngumiti si Leora. Alam mo, hindi mo kailangan gawin lahat ng to. Saka maganda talaga ako, no? Gusto ko kasing gawin kasi bakit ko pa sinabing manliligaw ako kung wala naman akong gagawin? Simple niyang sagot. Ikaw ang gusto ko, Leora. Kaya huwag ka na sanang magtaka kung bakit ko ginagawang lahat ng to. Nagpatuloy ang kanyang panliligaw. Naging main goal tambayan niya ang kantin. Doon siya minsan gumagawa ng art commission niya o nag-aaral. Pero minsan, tinititigan niya lang ang dalaga. Nang mapatingin si Leora sa kanya at makita si Oji, kumorba ang mga labi nito sa ngiting may halong hiya. Tipong parang talagang daga ng dibdib niya. Bumalik ka na naman? Biro ni Leora habang papalapit. Bakit? Bawal ba? Sagot ni Oji habang kasual na nakasandal sa counter. Hindi naman. Pero baka magsawa ka sa pagkain dito, Oji. Hindi niya napigilang tumawa habang namumula ang mga tenga. Hindi ako magsasawa. Basta ikaw ang magsisilbi. Napatawa si Leora at umiling. Ang corny mo, Oji. Corny pero effective. Nakangiti niyang balik. Napapatawa naman kita. Para rin akong naka-jackpot. Oh, tulungan na kita sa tray mo. Bago pa ito makasagot, inabot na ni Oji ang mabigat na tray na bubuhati niya. Uy, kaya ko na yan. Protesta ni Leora. Nakakahiya, nag-aaral ka rito, nakaganyang uniform ka pa tapos magbubuhat ka lang ng tray? Ano namang problema? Alam naman nila na nanliligaw ako sa'yo. At mas gusto kong ako ang gumagawa ng mabibigat para sa'yo. Sagot naman niya. Lumipas ang mga linggo na ganoon ang takbo. Madaling makita si Oji sa kantin. Nagkakaroon sila ng maikling usapan sa pagitan ng trabaho nito at minsan nagkakatinginan na parang mas maraming sinasabi kaysa mga salita. Isang beses, malakas ang ulan sa labas kaya naghintay si Oji hanggang matapos ang shift ni Leora para ihatid ito pa uwi. Nagsalo sila sa luma niyang itim na payong. Isang gabi naman, dumating si Oji matapos ang trabaho na may dalang 2 baso ng taho. Pasalubong, sabi ni Oji at inabot ang isa. Lalong lumapad ang ngiti ni Leora. Paborito ko to. Naalala mo pang sinabi ko? Natural. Lahat ng sinasabi mo, tinatandaan ko. Wika naman niya. Napakurap si Leora at halatang naaapektuhan sa kanyang mga sinabi. Tahimik lang itong sumipsip ng taho. Tinatago ang bahagyang pamumula ng mga pisngi. At habang pinapanood niya ang dalaga, parang isinasayaw na ang kanyang puso. Isang Biyernes ng gabi, habang pauwi na sila, biglang huminto si Oji. Leora, seryosong bungad niya rito.
Gusto kita. Mahinahon ngunit buo ang boses ni Oji. Matagal na. Alam ko nang alam mo pero sinasabi ko pa rin sa'yo para maalala mo. Alam kong simple lang ako pero seryoso ako sa'yo. Gusto kong patunayan na kaya kitang alagaan kahit sa maliliit na paraan. Halatang kinakabahan si Liora pero tinakpan lang ang pagtawa. Ang bilis mo naman. Kakakilala pa lang natin. Sa totoo lang may duda pa rin ako sa panliligaw na ginagawa mo. Pero natitiwala pa rin ako at handang sumubok. Napalunok si Oji. Hindi to tungkol sa tagal. Tungkol to sa nararamdaman ko. At gusto kong subukan kung anong mangyayari kapag tayo na. Tahimik sandali, tinitingnan ang mukha ni Oji. Sige, oo na nga. Kumislap ang mga mata ni Oji pero pinili niya munang magbiro. Oo, para saan? Bakit parang napipilitan? Sinamaan siya nito ng tingin. Oo na nga, girlfriend mo na ako. Sinasagot na kita. Pero magpakabait ka ha. Promise, palagi ako magpapakabait sa girlfriend ko. Sabi ni Oji at may halong pagmamalaki. At ako ang boyfriend mo na hindi kayo iwan kahit anong mangyari. Pareho silang natawa pero sa ilalim nun may nangyaring tahimik na pagbabago. Isang bagay na bago, marupok at maganda ang simula. Mula noon, naghanap sila ng maliliit na oras para sa isa't isa. Kapag sweldo, nanonood sila ng sine. Kadalasan naman, street food lang sa tabi ng ilog ang pinagsasaluhan kapag wala na silang budget. Minsan, nakaupo lang sila sa bangko, umiinom mula sa iisang bote ng soft drink habang nagkukwentuhan. Isang gabi, nasa isang cafeteria si Oji kasama ang mga kaklase. Naroon din si Marco na maingay, mayabang at laging may hawak na inumin. Uy, Oji! Simula ni Marco na may pilyong ngiti. Balita ako, may girlfriend ka na. Oo, kalmadong tugon ni Oji. Yung waitress sa kantin, hindi ba? Tumawa pa si Marco na para bang may nakakatawa sa pagkakaroon niya ng waitress na girlfriend. Bro, seryoso ka? Baba naman ang standard mo. Akala ko mataas ang taste mo sa babae. Hindi rin naman kagandahan si Liora. Mas marami pong magagandang babae kaysa sa kanya sa club. Nanigas ang panga ni Oji. Anong ibig mong sabihin? Anong pinupunto mo? Diba? Mas okay yung may class. Yung sa'yo ordinary lang. Waitress pa. Pag-fling lang yan. Pero sa tingin ko parang seryoso ka sa ginagawa niyong dalawa. Tumahimik ang mga kasama nilang kaklase. Dahan-dahang ibinaba ni Oji ang tinidor habang matalim ang tingin. Una sa lahat, mababa pero matalim ang boses niya. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung gaano siya kabait, kung gaano siya nagsusumikap sa buhay niya. Kaya wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Nagtaas ng kamay si Marco, kunwaring nagtatanggol sa sarili. Uy, defensive. Defensive kasi mahal ko siya. Mariing sagot ni Oji. At kung tingin mo, mababang standard ko dahil pinili ko siya, problema mo yun. Pero wag na wag mong babastusin ang girlfriend ko. Sa harap ko pa talaga. Sa akin, siya ang pinakamahalaga. Kaya ayokong may naririnig na kahit anong pang-iinsulto mula sa inyo. Nagkatinginan ang mga kasama nila sa mesa. Umismid si Marco pero tumigil na sa pambabastos. Kinuha muli ni Oji ang kanyang inumin pero nawala na ang saya ng gabi. Kinagabihan, nang makita niya si Liora, hindi niya ikinuwento ang mga sinabi ni Marco. Alam niyang dadagdag lang yon sa iniisip ng dalaga. Bakit ganyan kang umiti? Tanong ni Liora. Wala, gusto ko lang maalala mo na sa akin, ikaw lang ang mahal ko at pinakamaganda. Simpleng sagot ni Oji. Lumipas pa ang mga taon, naging maayos ang relasyon nilang dalawa ni Liora habang nag-aaral siya. Hanggang sa wakas, natapos na rin niya ang pag-aaral sa flying school. Nag-apply na rin siya ng trabaho. Hello? Malamya pa ang boses ng girlfriend niya sa kabilang linya. Halatang kagigising lang. Liora, nakuha ko na. Sabi ni Oji at pinipigilang mapasigaw. Yung trabaho sa airline, natanggap ako. May ilang segundong katahimikan. Tapos isang mahinang hininga ang kanyang narinig. Oji, totoo ba? Totoo. Natanggap na ako sa Skylink Airways. Oh my God,
Ang galing mo! Biglang napuno ng tuwa ang tinig ni Leora at napaupo ito sa kama. Sabi ko sa'yo, kaya mo yan eh. Sabi ko na. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Punong-puno siya ng excitement. Kung ano-ano lang din ang kanilang mga pinag-usapan pagkatapos. Hanggang sa dumating ang realidad sa kanilang dalawa. Kailan ka magsisimula? Tanong ni Leora. Gusto nila sa Manila na ako next month para sa orientation. Diretso na yun sa training flights. Medyo unpredictable ang schedule ko sa simula. Ang bilis naman. Saad ng kanyang girlfriend. Huminga ng malalim si Oji. Hey, kaya natin to. Pampanga to Manila lang yan. Hindi naman ibang bansa. Alam ko, pinilit nitong umiti kahit nahalatang malungkot. Mamimiss lang kita. Sa mga sumunod na linggo bago siya umalis, parang dumaan lang sa ipo-ipo ang mga araw. Inasikaso ni Oji ang medical exams, mga papeles, pagkuha ng uniform. Sa mga panahong natitira niya sa pananatili sa Pampanga, pinilit nilang magkasama. Halos araw-araw na silang nagde-date ni Leora. Sumandal si Leora sa balikat ni Oji habang mainit ang kamay nito sa palad niya. Maglilipad ka kung saan-saan, mahinang sabi ng dalaga sa kanya. Makakakita ka ng mga syudad na nakikita ko lang sa magazine. Bibigyan kita ng pasalubong mula sa bawat lugar. Pangako ni Oji. Palagi ako magpapadala sa ng box, laman ng mga regalo at pasalubong ko. O kaya kapag wala akong trabaho, dadaan ako dito sa Pampanga. Hindi ko kailangan ng kahit na anong pasalubong, Oji. Ikaw lang ang kailangan kong bumalik. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito. Palagi, babalik ako. Palagi akong babalik sa iyo, mahal. Paglipat sa Manila, mas maingay, mas mabilis at mas nakakapagod kaysa sa alaala ni Oji ang Maynila. Halos lamunin siya ng araw-araw ng paulit-ulit na routine niya sa airline. Pag-uwi niya sa maliit na kondo malapit sa airport, order na lang ng pagkain at tulog na agad ang kaya niya. Pero kahit pagod, araw-araw siyang nagte-text ng good morning mahal at bago matulog, good night Leora, I love you. Sumasagot si Leora. Pero minsan, pagkatapos pa ng mahaba nitong shift sa kantin, bihira ng tawagan at isang gabi, galing siya sa Cebu Manila turnaround at tinawagan si Leora. Mahal, bati ni Leora, mahinang tinig sa gitna ng kalampagan ng pinggan. Nasa trabaho ka pa? Oo, may late customers kasi may mga bisita sa flying school. Hindi ako makapagsalita ng matagal, mahal. Okay, gusto ko lang marinig ang boses mo. Sumagot naman agad ang kanyang girlfriend. Tatawagan kita mamaya. I love you. Love you too. Tugon naman ni Oji. Hindi na ito tumawag ulit at siya nakatulog na lang sa paghihintay. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalaki ang pagitan nila. Parang bitak sa matatag na bato. So, kayo pa rin ang waitress sa Pampanga? Tanong ng kanyang co-pilot. Kumunot ang noo ni Oji. Si Leora, oo naman. Kami pa. Okay naman kami kaya hindi kami maghihiwalay. Tumangot-tango naman ito. Usually, yung mga piloto, FA ang karelasyon kaya nagulat din ako sa'yo. Serious team mo ba si Leora o tamang babae na uuwian lang? Nanigas ang panga ni Oji. Seryoso ako sa kanya. Nang niligawan ko naman ang girlfriend ko, wala naman sa isip kong paglalaro sa relasyon. Matalino siya, mabait at seryoso sa akin. Mas higit pa yun sa kalahati ng mga nakadate mo. Nagtaas ng kamay ang kanyang co-pilot na parang sumusuko. Alright, chill. Nagulat lang naman ako na waitress ang girlfriend mo. Halos lahat ng katrabaho natin, kung hindi FA, mga professionals din ang karelasyon. Hindi nakakatawa, bro. Mariin niyang sambit. Ano naman kung waitress lang siya? Wala akong karapatang maliitin siya dahil lang hindi siya galing sa mundo mo. Tahimik na ang natirang usapan at mas maagang umalis si Oji dahil sa inis na nararamdaman. Pinagmasdan niya na lang ang larawan ni Leora na wallpaper niya sa kanyang cellphone. Lumipas ang mga linggo. Natutunan ni Oji na mabuhay, na umiikot ang kanyang buhay sa pagiging piloto. Minsan, nagigising siya sa Cebu, minsan sa Davao, minsan naman nasa Manila lang. Tinupad niya rin ang pangako na palagi siyang mag-iipon ng mga pasalubong para rito.
para kapag nagkita silang dalawa, marami itong matanggap na regalo mula sa kanya. Ma, Maingat niyang bungad. ipapakilala ko si Liora sa'yo. Yung girlfriend ko na nasa Pampanga. Pupunta kasi siya rito sa Maynila next month para makapag-spend kami ng time. Magstay muna kami sa kondo ko. Hindi man lang lumingon ang kanyang nanay. Sure ka na ba sa girlfriend mong waitress, anak? Parang binuhusan si Oji ng malamig na tubig. Ma naman, ano bang klaseng tanong yan? Sure ako kay Liora. Humarap sa kanya si Letty habang hawak pa rin ang kahoy na sandok sa isang kamay. Nakapatong naman sa bewang ang kabila. Oji, anak, piloto ka na. Pinaghirapan mo yan. Huwag mong sabihin sa akin pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, makukontento ka na lang sa isang nagtatrabaho dun sa kantin. Nangalit ang panga ni Oji. Ma, higit pa siya sa trabaho niya. Hindi mo pa siya kilala kaya wag mo sanang husgahan. Ma, may nakita ako sa kanya. Mas higit pa sa pagiging waitress lang. Kaya wag ka sanang magtaka kung bakit minahal ko siya. Lumapit sa Letty sa mesa at marahang inilapag ang sandok. Anak, nakikinig ka ba sa akin? Nanay mo ko. Ang gusto ko lang ay ang pinakamainam para sa'yo. At siya, hindi siya yon. Marami diyang babae. May pinag-aralan, galing sa magandang pamilya. Ma, tama na. Bahagyang tumaas ang boses ni Oji. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Kumunot ang noo ng kanyang ina. Sinasabi ko lang ang totoo. Gusto mo bang mapahiya kapag dinala mo siya sa mga gathering ninyo ng workmates mo? Gusto mo bang may bumubulong sa likod mo? Ay, girlfriend ng piloto. Waitress lang. Hindi siya lang kahit kailan. Singhal ni Oji sabay tayo mula sa upuan. Mabait siya, masipag. Kaya niyang buhay ng sarili niya mula pa nung bata siya. Mahal na mahal niya rin ang mga kapatid niya. Hindi niya kailangan ng pera ng kahit sino. At siya lang ang babae sa buhay ko. Hindi na ako maghahanap ng iba. Bahagyang napailing si Letty. Anak, bulag ka lang ngayon kasi matagal naging kayo kaya pakiramdam mo kayo na hanggang dulo. Darating ang araw, maiintindihan mo rin ang sinasabi ko. Hahanapan kita ng mas nararapat, yung kapantay mo. Nanggigil ang mga kamay ni Oji sa gilid ng katawan. Huwag na, Mama. Huwag mo akong hanapan. Nahanap ko na si Liora. At kung hindi mo siya matatanggap, desisyon mo yon. Pero hindi ko siya bibitiwan dahil lang sa tingin mo hindi siya nararapat para sa akin. Anak, gusto ko lang naman manatiling maganda ang buhay mo. Mahina nitong sabi. Magiging maganda naman kasi kasama ko siya. Sagot na lang ni Oji at tinalikuran ang kanyang ina. Kinagabihan, nakahiga si Oji at nakatitig sa kisame habang hawak ang cellphone. Gusto niyang tawagan si Liora para ikwento ang nangyari. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi kailangang malaman ni Liora na mismong nanay niya ang may tingin na hindi ito sapat. Lalo na't may sarili na itong alalahanin. Kinabukasan sa almusal, parang walang nangyari. Inilapag ng nanay niya ang isang plato ng longganisa at sinangag sa harap niya. Hindi man lang siya tiningnan nito. May flights ka ba ngayon? Tanong nito. Meron. Tipid niyang sagot. Tumango ito. Sige, makikipagkita ako mamaya sa mga kaibigan ko. May anak ang isa kong kaibigan. Ipapakilala kita. Baka magustuhan. Ma, putol niya agad. Huwag na. Tama na. Please. Halatang naiinis si Letty pero wala na itong sinabi. Gayunpaman, hindi tumitigil ang kanyang ina. Gaya nung isang araw, bigla itong tumawag at pinakausap sa kanya ang isang babae. Nang umuwi naman si Oji, naabutan niyang may inaanak ito roon at inirereto siya. Kapag ganoon, agad niyang tinatapos ang tawag o naglalak sa kwarto. Kunwaring pagod siya o kailangang makipag-usap kay Liora. Anak, hindi ka na dumadalaw dito. Dahil ba sa sinabi ko at ginagawa ko? Tanong ni Letty. Oo. Diretsong sagot ni Oji. Dahil tuwing nandito ako, pakiramdam ko hinuhusgahan mo ang girlfriend ko. Ang pagreto mo pa nga lang sa akin ng ibang babae. Wala nang respeto kay Liora. Hinuhusgahan mo siya. Napabuntong hiningang nanay niya at naupo sa sofa. Anak, trabaho kong protektahan ka sa mga maling desisyon mo. Mali? Ba, hindi siya pagkakamali. Matatag niyang sagot.
Siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nung gipit na gipit ako sa flying school dahil lagi kang kumukuha ng pera sa allowance ko, siya ang naging karamay ko. Siya ang naging lakas ko. Nung gipit na gipit ako, palagi ako nagtitipid sa pagkain. Siya lang ang nakakakita ng hirap ko ron. Kapag kumakain ako sa kantin, kahit pinapagalitan siya, dinadagdagan niya pa rin ang pagkain sa plato ko. Umiwas naman ng tingin ang kanyang ina. Halatang nahiya at na-guilty sa kanyang mga sinabi. Hindi niya ugaling manumbat at wala siyang balak, pero hangad niyang sana ay malaman ng nanay niya na may mga taong dumamay sa kanya nang hindi nito magampanan iyon. Akala mo lang yan ngayon, sagot ni Letty at nandoon pa rin ang argumento. Pero kapag dumating ang araw na makita mo kung ano ang sinuko mo, ayokong sisihin mo ko. Hindi naman kita sisisihin sa mga desisyon ko. Mariing sagot ni Oji. Dahil hindi ko naman isusuko si Liora. Isang gabi, maingay ang lounge ng crew sa hotel sa tawanan at kalansing ng mga baso. Nakaupo si Oji sa sulok ng isang mesa kasama ang kapwa niyang mga piloto. Halika na, Oji, mag-enjoy ka naman. Natatawang sabi ni Alvin, isa pang junior pilot, sabay abot ng bote ng beer. Hindi naman tayo lilipad bukas ng umaga. Kahit isa lang. Bahagyang ngumiti si Oji at tinanggap yon. Pero dahan-dahan lang siyang sumipsip. Sinulya pa niya ang grupo, karamihan sa kanila, kasing edad niya. Sa kabilang mesa, mga flight attendant na nag-uusap at pasimpleng tumitingin sa kanila. Isa sa mga ito, babaeng may hanggang balikat ang buhok at may matamis na ngiti. Pwede bang makiupo? Tanong ng babae. Lumapit sa kanila pero sa kanya naman nagtagal ang tingin. Siyempre! Sagot ni Alvin sabay hila ng bakanting upuan sa tabi ni Oji. Nagpakilala ito bilang si Clara, isang senior FA na halos 5 taon na sa airline. Ilang minuto lang, ikinuwento na nito ang iba't ibang lungsod na napuntahan, mga kainan na nasubukan at mga souvenir na nakolekta. Mayroon din itong uri ng charm na parang madaling lapitan. Tahimik lang na nakikinig si Oji. Pinagmamasdan kung paano itong magsalita na puno ng energy. Napuntahan mo na ba? Tanong ni Clara at tumingin kay Oji. Rome, hindi pa. Sagot niya rito. Dapat puntahan mo. Magugustuhan mo yung pagkain saka history ron. Mas naging matamis ang ngiti ni Clara. Baka isang araw, magkasabay tayong mag-layover doon. Nakangising siniko siya ni Alvin. Narinig mo yon? Pinaplano na yung trip nyo. Bahagyang natawa si Oji. Pero may kumirot sa dibdib niya. Naalala niya si Liora na hindi pa sumasakay ng eroplano. At minsan ay sinasabi sa kanya na pangarap nito na makarating sa ibang lugar. Bahagyang lumapit si Clara at ibinaba ang boses. Tahimik ka. Karamihan sa mga piloto na nakikilala ko, walang tigil kung magkwento tungkol sa sarili. Pagod lang ako, sagot ni Oji. Saka iniisip ko ang girlfriend ko. Bahagyang nawala ang ngiti ni Clara. Hindi na lang siya pinansin. Nagtawanan ng grupo at nagpatuloy ang usapan. Pero lumipad ng isip ni Oji pabalik sa Pampanga. Kay Liora na girlfriend niya at sa nakataling buhok na magulo nitong van na hindi alam ni Liora na gustong-gusto niya. Kinagabihan, sa hotel room, nakaupo si Oji sa kama at nag-i-scroll sa cellphone. May 3 hindi pa nababasang mensahe mula kay Liora. Kumustang flight mo? Ingat ka palagi ha? Bukas day off ko, punta ka? Sinimulan niyang mag-type ng sagot pero bahagya siya natigilan. Umalingaw-ngaw na naman kasi sa isip niya ang sinabi ng ina na, "Anak, makakahanap ka pa ng mas magandang babae, yung bagay sa mundo mo ngayon." Tinanggihan niya yon noong una. Matindi pa nga ang naging depensa niya para kay Liora. Pero nitong mga huling araw, matapos ang maraming dinner at gabi kasamang mga bagong kasamahan, mga babaeng nakaunipormeng elegante. Kayang magkwento tungkol sa alak, biyahe at hotel, nahuhuli niyang sarili na ikinukumpara ang mga ito kay Liora. Hindi niya gustong gawin, pero nangyayari na lang. Napahilot siya sa mukha. Tama na. Kinabukasan, sumama si Oji at ang crew sa isang rooftop bar na tanawang lungsod. Malambing ang tugtog ng jazz
at ang mga ilaw ng syudad ay parang pulutong ng alitaptap. Naroon ulit si Clara, tumatawa sa biro ni Alvin. Minsan ay nahuli ni Ogie ang titig nito sa kanya at mabilis namang umiwas. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman na type siya ni Clara. Bakit ang seryoso mo? Tanong ni Alvin at iniabot sa kanya ang baso ng whiskey. Wala, sagot ni Ogie. Lagi na lang wala, tugon ni Alvin. Sige na, bata ka pa, single. Hindi ako single, putol agad ni Ogie. Ayokong gumawa ng mga bagay na makakasakit sa girlfriend ko. Tumaas ang kilay ni Alvin. Long distance girlfriend mo yun, diba? Wala naman siya rito. Magsaya ka naman. Ogie, maging totoo ka. Itong buhay natin, nagbabago ang tao. Makikilala mo ang mga babae na nakakaintindi sa ginagawa mo, na kayang sabayan ka. Well, sinasabi ko lang. Hindi na siya sumagot. Naghalo sa utak niya ang boses ng ina at ang sinabi ni Alvin. At dahil doon, hindi na siya mapakali. Pagkatapos ng 2 linggo, bumisita na siya sa Pampanga. Naghihintay si Leora sa labas ng terminal. Naka-faded na asul na bestida. Kumaway siya ng masigla hanggang napatingin ang ilang tao sa paligid. Napangiti si Ogie kahit papano. Ogie! Mahigpit siyang niyakap ni Leora. Miss na kita. Tara, sabi niya sabay hawak ang kamay nito. Miss na rin kita. Habang nakasakay sa kotse niya, nagkwento si Leora tungkol sa bagong katrabaho nito sa kantin at sa mga bagay na nangyayari sa buhay nito. Tahimik lang na nakikinig si Ogie, pero sa loob-loob niya, napansin ang layo ng samahan nila sa mundong ginagalawan niya ngayon. Dumaan sila sa paborito nilang pwesto sa may ilog at bumili ng fishball kay Mang Temyong. Na-miss mo to, diba? Oo, sagot niya, sabay ngiti. Pero nang mag-vibrate ang cellphone niya sa crew ng group chat, napatingin siya doon ng mas matagal kaysa nararapat. Doon na natuon ang kanyang atensyon. Hindi naman nagsalita si Leora, pero bahagyang nawala ang ngiti nito. Kaya nagigilty niyang itinigil ang pagsi-cellphone. Halika, sabi ni Ogie sabay hawak sa kamay nito. Sa restaurant na lang tayo kumain. Kinagabihan, nakahiga sa kama si Ogie habang nakatitig sa kisame. Nang matapos silang mag-dinner, nawala na sa mood ang dalaga. Marahil ay naramdaman ang mood niya kanina. Alam niyang may mga babaeng mas magaling kaysa kay Leora, mas edukado, mas magara, mas malayo ang narating. Tama ang nanay niya tungkol doon. Pero sa tuwing iniisip niya ang sarili na kasama ang isa sa mga ito, parang mali. Dahil wala ni isa sa mga babaeng yon ang nakakita sa kanya noong nasa pinakamababa siya. Wala ni isa ang nagbaon para sa kanya noong wala siyang pambili ng pagkain. Wala ni isa ang naghintay ng 3 oras sa ulan para lang dalhan siya ng payong. Dahil aaminin niya, iba si Leora mag-alaga sa ilang taon na naging sila. Tumagilid siya, kinuha ang cellphone at nag-text kay Leora. Love, sorry kung tahimik ako kanina. Marami lang akong iniisip. Mabilis naman ang sagot ni Leora. Okay lang, basta nandito ka na. Saka makikita pa naman tayo bukas, diba? Bawi ka na lang. At sa sandaling yon, pinapaalala niya sa sarili. Kahit anong ipakitang kinang ng mundo, si Leora pa rin ang pipiliin niya. Sa kabilang banda, walang pagbabago ang buhay ni Leora. Kung paano pa rin siya noon, ganoon pa rin siya ngayon. Pero ang dami-daming bumabagabag sa kanyang isipan. Araw-araw, lumalaki ang distansya sa pagitan nila ni Ogie. Hindi lang sa kilometro, kundi pati na rin sa mga pag-uusap na unti-unting nauuwi sa maiikling balita. Nabababaw na kumpirmasyon at paminsan-minsang namimiss kita na parang nakasanayan lang sabihin. Gusto niyang maging masaya para kay Ogie. Masaya naman siya, pinaghirapan nito ang makamit ang pakpak na yon. Pero nitong mga huli, hindi niya maiwasang isipin na siya ay nananatili lang sa iisang lugar habang si Ogie ay lumilipad palayo sa literal at sa ibang paraan. Kaya gumawa siya ng tahimik na desisyon. Nag-enroll po ako sa vocational course, yung 2-year program lang, caregiving po at food service. Balita niya sa kanyang mga magulang. Ngumiti naman ang kanyang kapatid. Uy, ayos yan ah. Makakahanap ka ng mas magandang trabaho, ate.
Sigurado, matutuwa si Kuya Oji. Gusto niyang paniwalaan yon. Gusto niyang ipagmalaki siya ni Oji. Makita na hindi siya kontento na manatili sa parehong lugar habang buhay. Pero may maliit at matigas na takot na bumubulong sa kanya. Na baka lumayo na talaga ang mundo ni Oji mula sa kanya. 2 linggo ang lumipas, nakaupo siya sa mahabang mesa sa bahay ng pamilya ni Oji. Ang ina nito, nakasuot ng marangyang silk na blouse at gintong hikaw. Unang beses niya na makilala ang ginang at alam niyang hindi na siya welcome doon. So, wika ng ina ni Oji na si Letty na tila kaswa lamang. Narinig ko kay Oji na nag-enroll ka raw. Umayos ng upo si Liora. Opo tita, vocational course lang po, 2-year course para makapag-apply po ako sa mas magandang trabaho o kaya baka sa abroad balang araw. Dahan-dahang ibinaba ng ginang ang tasa. Vocational course. So magiging ka? Katulong sa ibang bansa? Uminit ang pisngi ni Liora sa pagkapahiya at pagkabigla. More on caregiving po, tita, at food service management. Ganon pa rin, putol ni Letty sa gusto niya pang sabihin. Hindi lang kasi yan ang iniisip ko para sa magiging asawa ng anak ko. Nanikip ang dibdib ni Liora. Alam niya naman na ayaw ng ina ni Oji sa kanya. Pero sana lang hindi naman siya diretsahin ng ganoon dahil nasasaktan din naman siya. Bahagyang yumuko ang ginang habang matalim ang tingin sa kanya. Liora, piloto na si Oji. Nakakasalamuha siya ng iba't ibang tao. Mga matagumpay, mga edukadong babae, mga babaeng kayang sumabay sa mundo niya. Talagang mayaman din siya dahil sa kanyang ama. Ikaw, well, saglit itong tumingin mula ulo hanggang paa niya sa payak na blouse at palda ni Liora. Masipag ka, given na yan, pero mahirap ka at nakatali sa mga pangangailangan ng pamilya mo. Hindi yun ang klaseng partner na makakapagsuporta sa isang lalaking katulad ni Oji. Sandali siyang hindi nakasagot. Mas masakit sa kanyang mga salita kaysa inaasahan niya. Hindi dahil hindi niya alam ang pagitan ng mundo nila ni Oji, kundi dahil ngayong narinig niya yun ng diretsyo, parang lumawak lalo ang agwat. Wala po akong malalaking bagay na kayang i-offer para bumagay po sa mundo niyo, tita. Mahina niyang sabi. Pero mahal ko po si Oji. Suportado ko po siya mula pa noong magkakilala po kaming dalawa. Handa po akong magsikap, matuto. Hindi lang pag-ibig ang mahalaga, iha. Sagot ng ginang na may magalang ngunit matalim ng ngiti. May mga bagay na hindi mo mababago. Mahirap ka pa rin at may mas magaganda at maayos na babae kaysa sayo. Tahimik ang biyahe pa uwi para sa sistema ni Liora. Tanging ugong ng tricycle lang ang naririnig niya. Nakatingin lang siya sa labas, pinapanood ang nadadaanan ng kalsada. Sa isip niya, paulit-ulit ang bawat salita ng nanay ni Oji. Bawat banayan ngunit malinaw na insultong nakabalot sa magalang na anyo ni Letty. Tila sumusugat yon sa kanyang puso. Hindi naniniwala ang ina ni Oji na sapat siya. Marahil kailanman ay hindi ito maniniwala. Pagdating sa maliit na kwarto, isinara niya ang pinto at naupo sa gilid ng kama. Kung sa tingin ng ina ni Oji ay hindi siya karapat-dapat, ayos lang, hindi siya makikipagtalo. Patutunayan na lang niya, kung hindi para dito, para sa sarili na kaya niyang tumayo sa tabi ni Oji nang hindi nakakaramdam ng panliliit. Makalipas ang 1 linggo, sa iisang pagkakataong nagkausap sila ni Oji sa cellphone, tinanong siya nito kung kumusta na siya. Busy sa classes, sagot ni Liora. Medyo mahirap pero kaya naman. Saka na-miss ko rin mag-aral talaga. That's good. Tugon naman ni Oji pero malamig ang tono kumpara sa inaasahan niya. May naririnig siyang tawanan at kalansing ng baso sa background. Nasaan ka? Tanong niya rito. Layover lang sa Cebu. May kasama lang mga co-pilots at crew. Liora, sorry. Kailangan ko nang bumalik sa kanila. Naputol na ang linya bago pa siya makapag-I love you. Matagal siyang nakatingin lang sa cellphone ng dahil doon. Hindi lang malayo ang pagitan nila.
Patuloy pa yung lumalaki at hindi niya alam kung napapansin pa nito iyon. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral. Gigising siya bago sumikat ang araw para mag-review, papasok sa kantin tuwing lunch rush at diretso sa night classes pagkatapos. Sa Sabado at Linggo, habang nagpapahinga ang mga kaklase, kumukuha siya ng dagdag na shift para makatulong sa matrikula niya. Minsan, iniisip niya ang araw na papasok siya sa isang hotel o kahit saang mas magandang tingnan ng trabaho at sariling uniforme. Baka doon, iba na ang tingin sa kanya ng ina ni Oji. Baka doon, hindi na ganoon kahirap tawirin ang pagitan nila ng kanyang boyfriend. Ate, sigurado ka ba dito? Maynila yan, hindi basta-basta. Saad ng kanyang kapatid na si Mara. Pilit na ngumiti si Liora. Kung ayaw ko matakot, dapat simulan ko na. Baka ito na yung pagkakataon ko. Lumipas na ang 2 taon. Natapos niya rin ang vocational course na kanyang kinuha. Kaya ngayon, magbabaka sakali siyang mag-apply sa isang hotel sa Maynila. Napabuntong hininga si Mara, pero may bakas ng pagmamalaki sa mga mata nito. Kaya mo yan, basta mag-text ka agad pagdating mo at mag-ingat ka ron ate. Pero sa bagay, hindi na naman kami dapat siguro mag-alala. Nandun naman ang boyfriend mo. May condo rin siya na pwede mong matuluyan, di ba? Tumango-tango na lang si Liora. Pero ang totoo, hindi niya sinabing mag-a-apply siya sa Maynila. Hindi niya alam, pero nahihiya talaga siya. Gusto niya kasing may patunayan sa buhay na walang hinihinging tulong mula kay Oji kahit isang kusing. Sa Manila Hotel, namangha siya nang makita yon. Sa mga picture niya lang nakikita ang mga matataas na gusali. At hindi niya talaga masisisi si Oji kung bakit gusto nito ang buhay na yon. Good morning, ma'am. Interview? Magalang na tanong ng gwardya. Opo, sagot niya agad. Sa waiting area, nakaupo na roon ang ilan pang aplikante. Suot ang pinakamagandang mga damit. May mga nag-uusap ng may kumpiyansa. May iba namang abala sa cellphone. Tahimik na naupo si Liora. Mahigpit ang pagkakakapit ng mga kamay na halos mamuti na ang mga kamao. Isang babaeng naka-blazer na itim ang tumawag sa kanya. Miss Liora Manansala? Mabilis naman siyang tumayo. Opo. Bahagyang ngumiti ang babae. Sundan niyo po ako. Mas malamig ang pakiramdam sa loob ng silid. Pero alam niyang pagpasok niya roon, alam niyang isang hakbang na yon para sa magandang buhay na kanyang hinahangad. Kaya nang makapasa, labis ang kagalakan na nadarama ni Liora. Halos hindi siya makahinga sa sobrang saya. Salamat po. Salamat po talaga. Agad niyang tinawagan si Mara nang makalabas. Mara, natanggap ako. Sabihin mo kina nanay at tatay, may trabaho na ako. Ate, sabi ko sa'yo, kaya mo eh. Pero sa gilid ng isip niya, may bahid ng alinlangan. Hindi pa niya nasasabi kay Oji. Pero sa kanya nasasabihin, alam niya rin naman kasi na wala ito sa Maynila. Abala rin ito sa sariling buhay. Ilang linggo ang lumipas, unti-unti na rin siyang nasasanay sa pagtatrabaho sa hotel. Gusto niya sanang sabihin kay Oji ng personal na nasa Maynila na siya at may trabaho. Gayunpaman, hindi na ito masyadong nagre-reply sa kanya. Hindi na rin sila gaanong nagkikita pa, kaya naman may umuusbong na pagtatampo sa dibdib ni Liora. Pero nang gabing yon, mabibigyan ng sagot lahat ng katanungan niya. Nakita niya si Oji, papasok sa lobby, suot ang pamilyar ng ngiting ilang taon niya ng kabisado. Ngunit hindi lang ang presensya nito ang kumurot sa dibdib niya, kundi ang babaeng kasama nito. Oji? Usal niya. Maganda. Naka-cream na bestidang elegante ang tabas. Nakapulupot ang kamay sa braso ni Oji na para bang yon ang natural na lugar nito. At kung paano bahagyang nakayuko si Oji habang may sinasabi rito na ikinatawa pa ng babae ng marahan. Parang matalim na kutsilyong bumaon ng walang babala sa puso yun ni Liora. Natigilan siya sa paglalakad at bahagyang nanginig ang kamay sa tray. Parang biglang bumigat ang mga binti ni Liora na para bang naging kumunoy ang marmol na sahig. Nagtungo siya sa likod ng concierge desk, kunwari inaayos ang mga bulaklak. Nanginginig ang kamay niya at muntik nang matumba ang florera.
Miss, ayos lang po ba kayo? Mahinang tanong sa kanya ng isang babae. Oo. Pinilit niyang ngumiti. Inaayos ko lang to. Mula sa kaniyang tagong pwesto, muli siyang sumilip. Tumigil sina Oji at ang babae sa tapat ng restaurant ng hotel. Bahagyang yumuko ang waiter bilang pagalang bago pinapasok ang mga ito. Dumampi pa ang kamay ni Oji sa likod ng babae. Isang kaswal pero pamilyar na kilos na dati ay sa kanya lang. Pagdaan ng floor manager, mahina siyang nagtanong, Sir, pwede po bang mag-break ako ng maaga? Tiningnan nito ang mga tao. 15 minutes! Mabilis siyang nagtungo sa staff lounge habang kumakabog ang dibdib. Halos mabitiwan niyang cellphone habang tinatawagan si Mara. Sinagot yon ng kapatid sa pangalawang ring. Ate Leora, bakit ka tumatawag? Nasa trabaho ka, di ba? Pinilit niyang gawing matatagang boses. Mara, nakita ko si Oji. Okay, tapos? Hindi siya mag-isa. Nilunok niya ang pait na nararamdaman. May babae siyang kasama. Mukhang ibang babae niya yata. Mas maganda saka mas sopistikada. Tumigas ang tono ni Mara at puno ng pag-aalala. Sigurado ka ate? Baka naman... Hindi ako sigurado. Putol ni Leora at naramdaman niyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Kilala ko yung tingin na yon. Hindi na nga siya ganyan tumingin sa akin. Nakangiti siya. Nakangiti rin yung babae. Parang may relasyon talaga silang dalawa. Hindi ko kinumpronta kasi nasa gitna ako ng trabaho. Wala rin akong lakas ng loob na kumprontahin si Oji. Sa kabilang linya, napabuntong hininga si Mara. Ate, ang sakit niyan. Sana nandyan ako para mayakap ka. Grabe naman yan si Kuya Oji. Pinisil ni Leora ang mga mata at pilit pinipigilan ng luha. Naiinis ako, nagagalit. Akala ko kung magsisikap ako, kung magiging mas mabuti, baka respetuhin ako ng nanay niya. Baka makita niyang karapat-dapat ako para kay Oji. Pero ngayon... Hoy, ate! Matatag na putol ni Mara. Wala kang kasalanan dito. Kung totoo man yung iniisip mo, siyang may mali. Ikaw, halos pinipiga mo ng sarili mo para sa pamilya natin at sa kinabukasan mo. Wala kang ginagawang masama. Pinunasan ni Leora ang mga tumulong luha. Wala man lang ako nasabi sa kanya. Nagtago lang ako. Tulad ng lagi kong ginagawa kapag natatakot ako. May tapang din sa tahimik na pag-alis, Ate Leora. Malumanay na sabi ni Mara. Hindi mo kailangan harapin siya kung nasasaktan ka. Tumimo sa dibdib niya ang mga salitang yon. Tapos na ako. Ayoko na siyang harapin. Total, nanlamig na rin naman siya sa akin. Kung ayaw niya sa akin, edi wag. Doon na siya sa babae niya. Darating din naman ang bad karma sa kanya. Tama yan. Karapat-dapat ka sa taong pipiliin ka araw-araw. Saka hindi ka rin naman gusto ng nanay niyang si Kuya Oji. Maging mag-asawa man kayo, magiging kalbaryo rin naman ang buhay mo dahil sa biyanan mo. Bahagyang gumaan ang loob ni Leora. Salamat, Mara. Salamat sa pakikinig sa akin. Pagkababa ng tawag, nanatili muna siyang nakaupo. Pilit hinihilang hangin sa baga habang humuhupa ang pintig ng puso niya. Pinunasan niyang mga mata, naglagay ng panibagong lipstick at tumingin sa salamin. Wala nang bakas ng luha, wala nang tanda ng unos. Pagbalik niya sa lobby, nagniningning pa rin ang chandelier. Abala pa rin ang mga bisita at parang walang nagbago sa mundo maliban sa kanya. Maya-maya'y nakita niya si Oji at ang kasama nitong babae. Tumuloy na ang mga ito sa elevator, marahil para mag-check-in. At sa pagkakataong yon, naging mas malinaw na sa kanya na hindi na siya mahal ng kanyang boyfriend. Tatapusin niya na ng tahimik kung anong namamagitan sa kanila. Dahil alam ni Leora sa kanyang sarili na yon ang mas makabubuti para sa kanya. Ang una niyang ginawa ay burahin ang numero ni Oji. Walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. Pagkatapos, ang lumang account. Ayaw na niyang muling makita ang mga litrato mula sa isang buhay na parang pag-aari na ng ibang tao. Sinabi niya sa sarili na para yon sa kanyang dangal. Kapag nanatili siyang konektado, baka marinig niya ang mga palusot nito.
at baka may paniwalaan pa siya. At hindi niya pwedeng ipagsapalaran yon, lalo na't masakit na nga ang bawat paghinga. Kung sakaling pumunta dyan si Oji, please, huwag niyo nalang pansinin. Sabihin niyo, wala kayong alam. Kayo nang bahala. Basta huwag niyong sabihin kung nasaan ako. Huwag niyo ring sabihin na alam kong manloloko siya. Hayaan niyong mag-isip. Bili ni Liora sa mga kapatid. Nang mapalitan na niya ang numero niya, mablock ang mga magkakaibigang pareho nilang kilala at iwasan ang mga lugar na pinupuntahan nila, pakiramdam ni Liora ay binura niya na ang sarili mula sa dati niyang mundo. Ate, sure ka ba talaga? Dubai ka na magtatrabaho? Tanong ng kanyang kapatid. Tumango si Liora. Oo, noon pa man inaasikaso ko na to. Ngayon, naayos ko ng mga papeles ko. Parang gusto ng langit na mag-move on na lang talaga ako at magsimula ng panibagong buhay. Niyakap siya ng kanyang pamilya. Bahagya siyang napangiti. Mamimiss niya ang mga ito. Mag-aral kayong mabuti ha? Bili niya sa mga kapatid. Tumango naman ang mga ito. Niyakap siyang muli ng kanyang ina. Mag-iingat ka ron, Liora. Alagaan mo palagi ang sarili mo, anak. Nang makarating sa Dubai, ang unang mga linggo ay napuno ng kanyang mga training, pagkatutong gumamit ng metro at pag-aayos ng iba pa niyang kailangan. Amoy rekado ang hangin mula sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya roon. Isang gabi, bumaba si Liora sa maling istasyon. Hinanap ang tindahang Pilipino na sinabi ng kanyang kaibigan. Masyado siyang malayo at hindi pamilyar ang paligid. Shucks! Naligaw yata ako. San ba yun? May narinig siyang boses ilang sandali pa. Liora? Napalingon siya at nabigla. Ilang hakbang lang mula sa kanya, may nakatayong matangkad na lalaki sa puting polo. May nakasabit na kamera sa leeg at may bahagyang pamumula sa ilong. Tinitigan siya ng mga mata nito na may halong pamilyar na tuwa. Sir Kael? Tanong niya. Tumawa naman ang binata. Bakit sir? Hindi mo naman ako amo. It's nice to see you again, Liora. Narinig ko nasa Dubai kang araw. Pero hindi ko inasahang makikita kita rito. Sandali bago niya maalala hanggang sa biglang bumalik ang balintataw ni Liora. Nakita niya na si Kael noon mula sa malayo. Si Kael ang anak ng may-ari ng flying school na pinasukan ni Oji. Alam niyang isa rin itong piloto. Nagulat ako na kilala mo pa ako, kahit na wala naman tayong masyadong interaction dati. Bulalas ni Liora. Palagi naman kitang nakikita, sabi nito habang nakangiti. Akala ko, imahinasyon ko lang, na dito ka talaga at nakita kita. Naalala mo talaga ako? Tanong niya bago pa niya mapigilan ang sarili. I'd be a terrible pilot kung hindi ako marunong makaalala ng muka. Biro ng binata sa kanya habang pinagmamasdan siya. Tila isang taong nangungulila sa taong matagal nitong hindi nakita. Ramdam niyang uminit ang pisngi niya, pero sinabi niya sa sarili na dahil lang yun sa panahon sa Dubai. Medyo naliligaw yata ako, pag-amin niya rito. Hinahanap ko yung Filipino store dito. Mukhang lumampas yata ako. Swerte mo at turista ako ngayon, sabi ni Kael. Nag-e-explore lang ako sa lugar na to. Malapit lang ang hotel ko. Halika, ihahatid kita sa taxi stand. Naglakad silang magkasabay at naging malinaw sa kanya ang tunog ng boses nito. Mainit, may lambing na parang bawat salita ay para sa kanya lamang. So, dito ka na nakatira? Tanong ni Kael. Kakaumpisa ko lang magtrabaho nitong nakaraang buwan. OFW lang at nakaka-overwhelm. Naiintindihan ko. Sagot ng binata. Unang beses mo bang magtrabaho abroad? Oo, bahagya siyang napangiti. Hanggang ngayon, nalilito pa rin ako kung anong exit ang tama sa metro. Tumawa ito at parang may kumalas na buhol sa kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala. Kahit sanay nang maglakbay, naliligaw pa rin. Buti hindi ka napunta sa kabilang dulo ng syudad. Nang makarating sila sa pila ng taxi, bahagya itong yumuko. Hindi masyadong malapit, pero sapat para maamoy niya ang banayad na pabango nito. Heto, sabi ni Kael at iniabot ang maliit na card. Numero ko, kung sakaling maligaw ka ulit o kung gusto mong makakita ng pamilya na mukha sa isang banyagang lugar. Kinuha niya yon, nagdampi ang mga daliri nila at may dumaloy na kuryente.
Hindi inaasahan, pero hindi rin masama. Kinagabihan, nakahiga siya sa makitid na kama. Paulit-ulit na iniikot ang card sa kamay. Sinabi niya sa sarili na wala lang yon. Magalang lang si Kael. Pero matagal nang hindi ganoon kabilis ang tibok ng puso niya. Hindi mabilis na lumipas ang mga taon sa Dubai. Hindi parang isang masayang paglalakbay, kundi parang maayos na kumpas ng disiplina. Gising, trabaho, tulog, ipon. Paulit-ulit na ginawa ni Liora, pero alam niyang may patutunguhan. Hanggang sa isang mensahe ang natanggap niya mula kay Kael. Maya-maya'y nakatanggap na siya ng tawag mula rito. Medyo nagulat pa siya, kaya sinagot niya na lang din. Hi, Liora. Naalala mo pa ba ako? Mula sa Pampanga. At yung time sa Dubai na munti ka nang sumakay sa maling bus papuntang Sharjah. Malumanay, nasabi ng binata. Napangiti si Liora habang nakasandal sa pader. Oo, naalala ko. Kael, di ba? Yung nagligtas sa akin para di ako mapadpad sa ibang syudad. Mabilis na sumagot ang binata. Exactly. The hero of the lost Filipina. Napailing siya pero may ngiti pa rin. Palabiro ka pala. Tumawa naman ito. Gusto ko lang na mapangiti ka. Alam ko mahirap maging OFW dyan. Bago niya namalayan, nagtatawanan na sila sa mga bagay-bagay na random nilang napag-uusapan. Maya-maya ay nag-request ang binata ng video call. Nang lumitaw ang mukha nito sa screen, may kakaibang kilig na dumaan kay Liora. Wow! Sabi agad ni Kael. Nagpaikli ka ng buhok at iba ka na. Iba na nga. Nagpagupit nga ako para bagong look naman. Bagay ba sa akin? Tanong ni Liora. Lalo kang gumanda. Tugon naman ni Kael na parang manghang-mangha sa kanya. Nagkwentuhan sila tungkol sa lahat. Nahuli niyang sarili na mas madalas tumawa kaysa sa dati. Madaling kausap si Kael, nakikinig talaga ito kahit walang kwenta o hindi ito makarelate sa mga sinasabi niya. Namimiss mo pa ba ang Pinas? Tanong ni Kael. Araw-araw, pag-amin ni Liora. Pero ayos lang ako dito. May routine ako, may dahilan kung bakit ako nandito. Nakakatulong ako sa pamilya nang hindi umaasa sa iba. Malaking bagay yon para sa akin. Sa mga sumunod na linggo, naging tahimik ngunit palagi ang presensya si Kael sa buhay ni Liora. Nag-uusap sila tuwing break o gabi na bago siya matulog. Isang gabi, tahimik na nagtanong ang binata. May pinagsisisihan ka ba sa pag-alis? Naalala niya si Oji at ang mga luha na pinigil niya sa eroplano. Wala, may mga bagay lang akong pinagsisisihan pero hindi ang pag-alis. Good. Malumanay nitong sabi. Kasi kung hindi ka umalis, hindi kita makakausap ngayon. Wala nang chance para magkalapit tayong dalawa. At hangad ko na tumagal pa to hanggang dulo, Liora. May kumirot sa dibdib niya. Hindi katulad ng kirot dati, kundi mas banayad at mas matatag. Para bang imbes na hinahati siya, mas nabubuo sa kanya dahil sa isang tao. Muling lumabo ang mga araw, pero ngayon hindi lang dahil sa trabaho. Nandyan na rin ang paghihintay na makita ang pangalan ni Kael sa cellphone at ang munting kuryente kapag sumisilip ang mukha nito sa screen. Happy birthday in advance, Liora! Nakangiting bati ni Kael sa kanya. Medyo magulo ang buhok nito at nakasabit ang uniformeng pangpiloto sa upuang nasa likod. Napatawa si Liora. Bukas pang birthday ko, Kael. Alam ko. Sagot nito habang nakangiti. Gusto ko lang siguraduhin na ako ang unang bumati. Umikot ang mata ni Liora. Siguro, tulog ka na bukas kapag birthday ko na dito. At malamang matutulog lang din ako buong araw. Mas mainit pa kasi sa karaniwan. Magpapadala lang ako ng pera sa Pampanga. At sila nang maghahanda para sa akin. Yun ang celebration ko. Kumunot ang noo ni Kael. Yun lang. Kael, hindi ako tulad mo. Walang magagarbong dinner, walang champagne, tahimik lang, tipid, kilala mo na ako. Oo, sagot ng binata at mataman siyang tiningnan. Alam ko. Nag-usap pa sila ng halos isang oras tungkol sa mga biyahe ni Kael, sa schedule ng trabaho ni Liora, at sa mga pagkaing namimiss nila mula sa Pilipinas. Pagkatapos ng tawag, napailing si Liora sa sarili.
Nakakapanibago kung gaano kadali nilang nahulma ang ganoong rhythm nitong mga buwan. Basta isang araw, nagising na lang siya na nasanay na hinihintay na makita ang pangalan ni Kael sa screen ng cellphone. Kinabukasan, nagising si Leora sa tuloy-tuloy na pag-vibrate ng phone niya sa tabi ng kama. "Bakit ka ba tumatawag, Kael? Ang aga pa. Madaling araw pa lang dito." Inaantok niyang sabi. Tumawa naman ito. Buksan mong pinto." Napakwarap siya sa gulat. "Anong ibig mong sabihin? Nagbibiro ka ba?" May bahid ng saya ang boses ng binata. "Buksan mo lang." Kumakabog ang dibdib niya habang naglalakad. Nakapaa papunta sa pinto. At pagpihit niya ng seradura, bumungad sa kanya si Kael Moreno na totoo, buo at nakangiti. May hawak itong maliit na cake sa isang kamay at bouquet ng mga sunflowers sa kabila. "Happy birthday, Leora!" Bati ng binata. Hindi agad siya nakasagot. "Kael, ikaw, paano? Sabi mo may flight ka." "Bumiyahe ako kaninang umaga." Sagot ni Kael na parang normal na lang, na para bang hindi nito binago ang buong araw ni Leora. "May 2 araw akong off. Naisip ko, isa doon para sa'yo." "Pero kagagaling mo lang sa Europe." Gulat niyang sagot. "Dapat nagpapahinga ka na sa bahay. Alam ko kung gaano ka napapagod sa flights." Nagkibit-balikat lang si Kael habang pumapasok sa maliit niyang apartment. "Pwede namang ipagpaliban ng pahinga. Ang birthday hindi. Saka gusto kong ako ang kasama mo sa birthday mo." Umiling si Leora habang napapangiti. "Baliw ka. Sinong kaibigan ang babiyahe mula Europe papuntang Dubai para lang isurprise ako?" "Ako, kaya ko yun." Sagot ni Kael na puno ng lambing. "Pero sulit naman. Sulit na pumunta rito. Makita ka at mapasaya, Leora." Napangiti siya. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. At kung mahuhulog man siya kay Kael, hinding-hindi niya pipigilan iyon. Umupo sila sa maliit na mesa at nagsalo sa chocolate cake. Ang tawa ni Kael ay parang pinapalaki ang maliit na kwarto niya. Masaya talaga itong kasama. Pagkatapos ng tanghalian, pinilit siya ni Kael na lumabas. "Wala akong matinong damit." Protesta ni Leora. Ngumisi lang si Kael. "Okay lang, sige na. Gusto kong sulitin bawat oras na kasama ka." Naglakad sila sa tabing dagat ng hapon. Binilhan pa siya ni Kael ng ice cream kahit kakakain pa lang nila ng cake. "Alam mo," sabi ni Kael habang nakaupo sila sa isang bench, "may hindi pa ako nasasabi sa'yo." "Parang seryoso yan ah." Sagot naman ni Leora. "Gusto kita. Matagal na. Simula pa nung una tayong magkita sa Pampanga. Sa flying school." Natigilan si Leora sa kanyang narinig. Hindi niya inasahan yon. Gusto niya pang ang isipin na nagbibiro lang ito. Pero sa kabang nakikita niya sa binata, alam niyang wala rito ang pagbibiro. "Pero dumating si Oji at umatras na lang ako. Akala ko masaya ka sa kanya." Malungkot na sabi ni Kael. Natigilan si Leora. "Paano yan? May trauma na ako sa mga piloto. Nagustuhan mo ako?" "Hanggang ngayon," diretso nitong sagot. "Pero hindi ako nandito para pilitin ka. Gusto ko lang malaman mo at alam kong hiwalay na kayo ni Oji. Hindi ko alam kung anong dahilan. Pero kung sinaktan ka niya, asahan mong hindi kita sasaktan." Hindi alam ni Leora ang sasabihin. Bumalik sa isip niya ang mga nakaraan. Ang mabilisang tinginan, magagalang ng ngiti, may ikling usapan. Hindi niya naisip. "Hindi ako makapaniwala." Mahina niyang bulong. "Inaasahan ko yan." Mahinang tawa ni Kael. "Pero pakinggan mo, Leora. Hindi ako nandito para puwersahin ka. Nire-respeto ko kung nasaan ka pati ang nakaraan mo. Masaya na akong nagkakausap ulit tayo." Tinitigan niya ito. Ramdam ang katahimikan at katapatan sa mga mata nito. Walang pagmamadali, walang hinihingi at puro pasensya lang. Ginugol nila ang gabi sa paglalakad at kwentuhan. Pagbalik sa apartment, kumikislap na ang mga ilaw ng syudad na parang mga bituin sa lupa. "Salamat," mahina niyang sabi nang nasa pintuan na sila. "Salamat na dumating ka para gawing espesyal ang araw ko."
Ngumiti si Kael na para bang isinasayaw ito ng kanyang mga salita. Deserve mo, hindi lang espesyal, Liora. Deserve mo, pinakamaganda. At happy birthday ulit. Lumipas na ang maraming buwan. Nauwi na rin ang pag-amin ni Kael sa panliligaw nito. At hindi rin naman mahirap mahalin ang binata, kaya naman sinagot niya na. Oo, talaga sinasagot mo na ako. Boyfriend mo na ako. Hindi makapaniwalang tanong ni Kael. Napangiti si Liora sa unan. Oo nga, Kael. Pero wag mo kong pagsisihin sa desisyon ko ha. Ayusin mo. Malawak na napangiti ang binata at parang nanggigil. Hindi ako magloloko. Aalagaan kita. Mamahalin kita. Hindi ako mapakali. Bakit dito mo ako sinagot? Gusto kitang halikan. Gusto kitang yakapin. Binabaliw mo ko ngayon. Baka bumagsak ang eroplano sa sobrang saya ko. Bahagya siyang tumawa. Huwag, ayusin mong trabaho mo. Maghihintay ako sa free time mo. Napalunok naman si Kael. Ako rin. Maghihintay ako ng matindi. Gustong gusto na kitang puntahan dyan. Sa sunod na punta ko dyan, hindi na lang ako manliligaw. Boyfriend mo na, Liora. Ang saya-saya ko. Kahit milya ang pagitan nila, si Kael ang laging naunang tumawag, ang laging nakakaalala ng schedule niya, ang kayang mag-video call kahit mabilis lang sa layover para lang makita ang mukha niya. Minsan, pagkatapos ng mahabang shift, may package siyang madadatnan sa apartment. May maliit na regalo mula sa mga bansang nadaanan ng kanyang boyfriend. Bakit ka ba laging nagpapadala ng kung ano-ano? Minsan niyang tanong sa isang gabing tawagan. Suot ang scarf na nakasabit sa kanyang leeg. Kasi gusto kong maalala mong may isang taong laging iniisip ka. Sagot naman ito. At kasi ang ganda mo sa scarf na yan, sabi ko na bagay. Kapag natapos ka na dyan sa Dubai, magta-travel tayong dalawa. Pangarap ko na makapunta tayo sa iba't ibang bansa. Gusto kong ikaw ang kasama ko para marami tayong alaala. Napangiti naman si Liora dahil katulad nito, gustong gusto niya rin iyon. Pagkalipas ng 7 taon, hindi na marupok ang laman ng kanyang bank account. Naging sapat na ipang-ayos ng bahay ng mga magulang, ipangbayad sa matrikula ng mga kapatid, at mayroon pang natira para magsimula ng maliit na negosyo. Nang i-book niyang one-way ticket pabalik ng Manila, agad siyang tumawag kay Kael. Uuwi ka na? Tanong nito, halatang halo ang saya at hindi makapaniwala. Susunduin kita. Naghihintay lang ako rito sa kondo ko. Sa wakas, nakauwi na rin ako. Namiss kita. Namiss mo ba ako? Tanong niya rito. Tumawa naman ang boyfriend niya. Oo naman, ibig sabihin, makikita na kita nang walang screen sa gitna. Mayayakap na kita. Napangiti si Liora. Ganun na nga. Sanay na si Liora sa mga sorpresa ni Kael. Mula sa biglaang paglitaw nito sa Dubai sa mismong kaarawan niya, hanggang sa pagbiyahe nito tuwing day off para lang makita siya. Pero ibang pakiramdam ng linggong yon. Maghapon silang naglakad sa baybayin, pinagmamasdan ng araw na unti-unting lumulubog. Parang mas tahimik ka ngayon, puna ni Liora habang naglalakad sila. Nag-beach resort tayo para magkaroon ng time sa isa't isa at makapagpahinga. Tapos parang hindi ka mapakali simula pa kahapon. Sumulyap si Kael at bahagyang umiti. Nag-iipon ako ng lakas ng loob. Para saan? Tanong niya ng may biro, pero nanatiling seryosong ekspresyon nito. Sa halip na sumagot, inakay siya ni Kael sa isang upuan. Umupo ka. Malumanay nitong sabi. Tumaas ang kilay niya pero sumunod din naman. Parang ang weird mo ngayon. Siguro nga. Huminga ito ng malalim at inilabas ang isang maliit na kahon ng singsing. Bahagyang natigilan si Liora. Lumuhod si Kael sa kanyang harapan. Liora, matagal na kitang gusto. Mula pa nung unang kita ko sa'yo sa flying school. Sabi ko sa sarili ko, ikaw ang babaeng gugustuhin kong makasama habang buhay. Napatitig siya at nabigla. Kael. Pero may iba ka nun. Nauna si OG sa'yo at sinabi ko sa sarili ko, kung talagang gusto kita, igagalang ko ang desisyon mo. Kaya umatras ako. Lumipas ang mga taon, akala ko tapos na. Pero nang makita ulit kita sa Dubai, naliligaw pero matatag pa rin. Na-realize ko, gusto ko pa rin maging taong tutulong sa'yong hanapin ang daan mo sa lahat ng aspeto. Nanikip ang dibdib niya sa sobrang saya.
Hindi niya talaga akalain na may isang taong nagmamahal sa kanya ng ganoon. Nakita ko kung gaano ka kalakas, patuloy nito. Kung paano mo inalagaan ang pamilya mo, kung paano mo binuo ulit ang buhay mo mula sa wala nang hindi humihingi ng tulong. Pero gusto kong malaman mo, hindi mo kailangan gawin lahat mag-isa. Hindi kung ayaw mo na. Binuksan nito ang kahon. Sa loob ay isang singsing na payak pero elegante. Hindi ko maipapangako ang perpektong buhay, ani Kael. Pero ipinapangako kong lagi kitang pipiliin, araw-araw, ano man ang unos. Kaya Liora, pakakasalan mo ba ako? Sandali, tanging hangin at banayad na hampas ng tubig sa baybayin ang narinig nila. Para sa kanya, ang kasal ay laging isang marupok at walang kasiguraduhang bagay. Nakita na niya kung paano nun sirain ang tao. Naranasan na niya ang pagbagsak ng isang pag-ibig. Pero heto si Kael, hindi siya minamadali. Hindi nagbibigay ng matatamis na pangako na hindi matutupad. Napagtanto niyang hindi na niya kailangan pag-isipan ng sobra. Ang takot na dati parang kadena sa dibdib niya, wala na. Napangiti siya, kasabay ng mahinang tawang may panginginig. Oo naman, pakakasalan kita. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Kael na para bang hindi nito inakalang sasang-ayon siya kaagad. Oo. Oo nga, ulit ni Liora at nang isuot nito ang singsing sa kanyang daliri para bang naroon na yon sa kanya mula pa noon. Tumayo si Kael, iniangat siya mula sa upuan at bago pa siya makapagsalita, niyakap siya nito ng mahigpit. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso nito laban sa kanyang pisngi. Ginawa mo akong pinakamasayang lalaki sa mundo. Bulong nito sa kanyang buhok. Bahagya siyang umurong. Sigurado ka na ba sa akin, Kael? Ngumiti ito at mas lalong hinaplos ang kanyang mukha. Siguradong sigurado, Liora. Magkahawak kamay silang naglakad pabalik sa cottage nila. Hinalikan nito ang kanyang mga daliri at uminit ang kanyang pisngi. Sa mata ng mga dumaraan, isa lang silang karaniwang magkasintahan. Pero para sa kanya, parang nagbago ang mundo. Sa kabilang banda, kabaliktaran naman ang naging buhay ni Oji. Piloto pa rin naman siya. Maganda naman ang kanyang buhay pero sa mga babae, sunod-sunod na ang kamalasan niya. Pagkatapos ng relasyon nila ni Liora na basta nalang nawala, nagkaroon siya ng 3 karelasyon pero naghiwalay din. Kay Clara na masyadong magastos at high maintenance. Kay Jennifer na masyadong toxic at selosa. At ngayong huli, kay Andrea, mas mabigat pa ang kamay kesa sa kanya kapag nag-aaway sila. Kahit isa sa mga ito, walang kahit sino ang nakapantay kay Liora. Ano? Makikipaghiwalay ka? Sigaw ni Andrea sa kanya, sabay hampas ng malakas sa kanya. Pilit niyang iniwasan yon. Gustong-gusto niya na itong patulan pero ayaw niyang manakit ng babae. Ano ba? Tama na. Bigla na lang itong may kinuhang baso at binato yon. Tumama ang bubog sa kanyang braso, kaya nagkaroon ng kaunting sugat at dugo roon. Hindi naman ako ganito kung hindi ka babaero. Kaso hindi, nakikipaglandian ka pa rin kung kani-kanino. Masama niya itong tiningnan. Gusto mong marinig ang totoo? Nakikipaglandian ako sa iba dahil naghahanap ako ng ibang ipapalit sa'yo. Dahil sa totoo lang, hindi ko makita ang sarili kong papakasalan ka. Nananakit ka. Hindi ko pinangarap maging under sa isang asawang walang ibang ginawa kundi saktan ako. Alam mo, mabuti pa maghiwalay na tayo. Pagod na ako. Sa pagkakataong yon, tinalikuran niya na ito. Hindi na kayang magtiis ni Oji. Sa mga ganoong pagkakataon, pinagsisisihan niya kung bakit nang babae pa siya. Kung bakit pa siya nakinig sa dikta ng kanyang ina. Bakit niya pa pinakawalan si Liora. Bakit pa siya ng babae. Swerte na siya kay Liora pero pinabayaan niya lang. Wala pa silang closure. Hindi niya rin sigurado kung alam nitong nang babae siya ng mga panahong iyon o hindi. Pero inaasahan niya rin naman na may nalaman ito. Hindi basta mawawala si Liora sa kanyang buhay nang walang sapat na dahilan. Nang makarating sa kondo niya, nagpakalago na lang muna siya sa alak. Hanggang sa mapatingin siya sa wedding invitation na ibinigay ni Kael sa kanya. Matagal niya nang kilala si Kael, anak kasi ito ng may-ari ng flying school na kanyang pinasukan. Ilang beses rin silang nagkita sa ilang mga gatherings.
Tamad niyang binuksan iyon, pero natigilan siya sa mga nabasang pangalan. Kael Moreno at Leora Manansala. Leora? Ang Leora niya at si Kael Moreno ang ikakasal? Napakurap si Ogie at muling sinuri ang mga linya. Ngunit nanatiling magkatambal ang mga pangalan ng mga ito roon. Hindi, imposible. May unti-unting init na sumiklab sa kanyang dibdib. Kaya ng araw ng kasal ni Leora, wala siyang ibang maramdaman kundi pait at sakit. Nanghihinayang siya sa babaeng pinakawalan niya. Ang kasal ay ginanap sa isang pribadong hardin. Nakita niya ito malapit sa arko na binalot ng puting bulaklak. Halata ang saya ni Leora habang naglalakad papunta kay Kael. Hindi kumupas ang ganda ni Leora. Sa halip, tila mas naging maganda ito at nagkaroon ng confidence sa sarili. Bakit ba ako nandito? Mapait niyang tanong sa sarili. Sa reception, natanaw din niya si Kael. Tumatawa ito kasamang ilang abay na lalaki. May kumislot sa sikmura ni Ogie. Hindi naman niya kailanman kinasuklaman si Kael, pero ang katotohanan naroon na pala ito sa paligid noon, waring naghihintay lang ang binata na magkamali siya kay Leora. Lumabas na muna siya. Naabutan niyang mag-isa si Leora na kapapalit lang ng dress at papunta na ulit sa venue. Lumapit si Ogie rito. So, talagang wala ka man lang gustong sabihin muna sa akin? Napalingon si Leora. Bahagyang lumaki ang mga mata bago yun naging malamig. Ogie, yun lang. Pangalan ko lang. May pilit na ngisi si Ogie sa kanyang mga labi. Naglaho ka ng walang salita. Tapos ilang taon nang lumipas. Imbitasyon agad na ikakasal ka kay Kael na kilala nating pareho. Hindi yan normal, Leora. Mariin ang pagkakapisil ng labi nito. Wala na tayong obligasyon na magpaliwanagan. Akala mo ba pwede ka na lang... Napapaba siya ng boses nang mapadaan ang isang babae. Lumayo nang hindi sinasabi kung bakit. Akin ka nun, Leora. May mga plano tayo. Natawa si Leora. Plano? Yung mga plano bang paulit-ulit mong sinisira? Hindi yan patas. May sumikip sa dibdib ni Ogie at uminit na ang kanyang ulo. Hindi mo man lang ako binigyan ng chance ang ayusin. Hindi ka naman talaga nag-ayos. Ganting tugon nito. Kalmado ang tinig ngunit matalim ang mga mata. Umalis ako kasi pinili ko ang respeto sa sarili ko kaysa sa pagtitiis ng pagtataksil mo. Isa pa, wala ka rin namang ginawa para suyuin ako nun. Kahit hindi ko maintindihan kung bakit ka ganyan. Actually, ayokong makita kita pero inimbita ka ng asawa ko dahil may pinagsamahan din naman kayo. Pero okay na rin na nandito ka para naipamukha ko sa'yo na masaya na ako sa iba. Tumigil ang paligid para kay Ogie. Mabigat ang salitang yon. Higit pa sa musika at tawanan sa paligid. Bumibilis ang tibok ng puso niya. I'm sorry, nagsisisi ako na nagbabae ako. Na hindi kita minahal ng tama. Alam kong nagkamali ako. Hindi. Putol ni Leora sa mga sinasabi nito. Huli na para dyan. Pwede tayong maging civil sa isa't isa pero ayoko na rin pag-usapan ng mga nangyari noon. Matagal na tayong tapos. Pwede mo naman sanang kinausap ako. Bulong pa niya. Hindi na sigurado kung pakiusap o panunumbat yon. Hindi na kailangan. Sapat nang nakita ko para iwan ka. Sagot ni Leora. Maya-maya'y dumating si Kael at hinapit agad ang asawa nito. Ayos lang ba rito? Anong problema? Sumunod na ako kasi natagalan ka, Leora. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Leora. Nagkumustahan lang. Ngumiti si Ogie ng pilit. Oo, nagkukumustahan lang kami. Nanatili pa sandali ang tingin ni Leora kay Ogie bago ito lumingon kay Kael. At natural na hinanap ang kamay nito. Ayos lang kami. Napansin ni Ogie kung paanong lumuwag ang balikat ni Leora nang nasa tabi na nito si Kael. At kung paanong nag-iba ang ngiti nito pagdating ng asawa. Doon pa lang, alam niyang wala na lang siya para kay Leora. Nakabangon na ito mula sa nakaraan. Nang bumalik sila sa loob, wala nang ibang nagawa si Ogie kundi ang manood. Nasasaktan ang kanyang puso na makitang masaya na si Leora sa piling ng iba. Habang nanonood sa bagong kasal, parang palabas na bumalik lahat ng mga alaala ni Leora sa kanya. Naalala niya ang mga panahong nagkakilala sila, masaya sila,
Niligawan niya ito at sinagot ng totoo, na kahit simple lang ang ginagawa nila, panatag at nag-uumapaw sa saya. Napapikit si Oji nang tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Sayang, kasalanan ko. Sa pagkakataong yon, hindi niya na tinapos ang celebration. Tuluyan na siyang umalis. Dahil kahit manatili pa siya roon, hindi na mababago ang katotohanan na may iba nang nagpapasaya at nagmamahal kay Liora. Nagpatuloy ang buhay ni Oji na wala ng sigla, pero sinubukan niya pa rin mag-move on. Pinilit niyang hinanap ang saya sa ibang bagay. Pero masyado na lang din talagang desperado si Oji na patunayan ang kanyang sarili, na kaya niyang makalimot kay Liora. Kaya nang may ireto ang kanyang ina sa kanya, pinatulan niya na lang din. Minamahal niya naman, pero hindi lang din talaga ito katulad ni Liora. Ang naging asawa ni Oji, parang pinagsama-samang mga ex niya sa iisang katawan. Lagi ka nalang ganyan. Hindi mo iniintindi ang nararamdaman ko. Sigaw ng asawa niyang si Sheena. Pagod na siyang tumingin dito. Bakit? Kahit minsan ba? Inintindi mo ang nararamdaman ko? Pagod na ako. Ayoko na ng ganito. Maghiwalay na lang tayo. Naluhan naman agad ang asawa niya. Sige nga. Paano ang anak natin? Kaya lang naman ako ganito kasi ganyan ka. Napailing na lang si Oji at umalis sa kanilang silid. Mahal niya ang kanilang anak. Hindi niya pinagsisisihan ito. Kaya lang, napapagod na rin naman siya sa paulit-ulit na away nila ni Sheena. Pagkababa sa sala, nakita niya ang kanyang ina na halatang nagsisisi. Siguradong narinig na naman ito ang mga pag-aaway nila ni Sheena. Alam niyang may bahagi ang kanyang ina sa mga desisyong ginawa niya noon. Pero alam niya rin na kasalanan niya rin naman. Sinayang niya si Liora. Kaya kung ano ang buhay na mayroon siya ngayon, alam ni Oji na deserve niya. Habang nagmamaneho, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta gusto niya na lang munang huminga sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Hanggang sa nakakita siya ng isang parke. Doon na muna siya nagpalipas ng oras. Pero habang nandoon, nakita niya si Liora kasama ang pamilya nito. Bahagyang gumaan ang kanyang loob nang makita ang mga ngiti at tawa nito. Anak, bilisan mo, habulin mo ang daddy mo, nauuna na. Natatawang sabi ni Liora. Pero mabilis na binawi ang gaana yun kay Oji. Nakalimutan niya na. Hindi na pala siya ang rason kung bakit masaya si Liora. Ang bilis tumakbo ng mga bata, bulyaw ni Kael. Mga anak, bilisan niyo pa. Nakangiting sigaw ni Liora sa mga batang tumatakbo. Maya-maya'y nakalapit na si Kael kay Liora. Napatili ito ng buhatin ng sariling asawa. Walang ginawa ang buong pamilya ng mga ito, kundi ang magtawanan at maghabulan. At habang pinagmamasdan niya yon, wala siyang ibang maramdaman kundi pait. Hindi na niya pwedeng pangarapin pa si Liora. Hindi niya na maibabalik ang pag-ibig na mayroon sila noon. Masaya siya para rito pero malungkot naman siya para sa kanyang puso. At ang tangi na lang magagawa ni Oji ay ang lumuha at panghinayangan ang mga nawala sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa magarbong kilos o panandaliang pagnanasa, kundi sa respeto, pagiging tapat at handang lumago ng magkasama. Ipinapakita rin ito na darating sa buhay natin ang mga taong pahahalagahan tayo dahil sa kung sino tayo, hindi dahil sa kung ano ang makukuha nila mula sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.